Tahimik ang umaga sa likod ng gusali ng Arguelles International Corporation. Sa gilid ng bodega, sa isang sulok na tila kinalimutan ng panahon, naroroon si Elias, isang payat, may kalakihan ng tenga at may maamong mukha na laging may bitbit na basahan sa balikat. Suot niya ang lumang asul na uniforme ng mga janitor. May mantsana ng mga taong hindi inalis at sapatos na kitang-kita ang pagkakasuot. "Pare, ikaw na naman ang maaga," bati ni Mang Tonyo, isa ring janitor pero mas matanda sa kanya ng mga 20 taon. "Sanay lang po," maikling sagot ni Elias habang kinukuskos ang marmol sa harap ng entrance. Hindi mahilig makipagkwentuhan si Elias. Mula umpisa pa lang ng kanyang trabaho sa Arguelles Corp, iniiwasan na niyang lumalim ang relasyon sa mga kapwa-empleyado. Tahimik lang siya sa mga sulok, palaging nasa routine, mop sa lobby, linis ng comfort room, tapos diretso sa basement kung saan niya pinipili ang katahimikan kaysa sa dami ng opinyon. Wala siyang pamilya. Lumaki siya sa iba't ibang bahay ampunan sa Bulacan. Kabisado na niya ang pagbitaw ng mga foster parent. "Hindi namin kaya. Pasensya na, may bagong anak kami. Lumipat ka na lang ulit sa center." Hanggang sa tumanda siyang sanay na wala siyang sinasandalan. Kaya nang natanggap siyang janitor sa Arguelles 3 taon na ang nakalilipas, ginawa niya itong tahanan. Hindi man marangya, hindi man kumpleto ang kagamitan, sapat ang sahod para makakain ng 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, may maliit na kwarto siya sa basement. Dating storage room na ngayon ay parang himpilan niya ng kapayapaan. Sa kwartong iyon, tinipon ni Elias ang mga sirang parts mula sa mga lumang printer, sirang electric fan at discarded circuits. Sa ilalim ng ilaw ng bumbilyang kulang-kulang sa wattage, nag-iimbento siya ng kung ano-anong bagay. Gamit lang ang lumang screwdriver set at soldering iron na bigay ng isang dating teknisyan. Kahit janitor siya. Alam ng ilan na matalino si Elias. Minsan siyang naging iskolar sa isang pampublikong unibersidad, kursong electrical engineering. Ngunit dahil sa kakulangan sa pambayad sa mga miscellaneous fees, napatigil siya sa 3 taon. Mula noon, hindi na siya bumalik. Inuna niya ang buhay kaysa pangarap. Isang hapon, habang nasa cafeteria siya at tahimik na umiinom ng libreng kape para sa staff, napalingon siya sa malakas na tawanan sa kabilang dulo. Naroon si Bianca Arguelles, ang tanging anak ng CEO ng kumpanya. Maganda, matalino, pero kilala sa pagiging may pagkaprangka at bossy. Lumaki sa yaman, palaging naka-designer outfit kahit pa ordinaryong araw sa opisina. Sa kanyang presensya, tila lumiliit ang ibang empleyado, lalo na ang mga nasa ilalim ng hierarchy. Sanay na siya. Hindi ito ang unang beses. Minsan, nakasabay siya sa elevator at tinabig siya ni Bianca para hindi ito malapitan. "Can you please stay in your lane?" Malamig nitong sabi noon. Hindi man lang siya tinignan sa mata. Hindi siya nagalit. Hindi siya umalma. Pinili niyang tumahimik. Alam niya kung nasaan ang lugar niya. Pagkatapos ng shift, bumalik siya sa kanyang basement. Sa isang sulok ng kwarto ay naroon ang lumang table fan na pinipilit pa rin niyang ayusin. Katabi nito ang isang makeshift circuit board na gawa sa mga hinango niyang tira-tirang parts sa repair room. Kinuha niya ang maliit na larawan mula sa ilalim ng drawer, isang class picture ng batch nila sa kolehiyo. Piningnan niya ang sarili sa larawan, ang dating batang may pangarap, naka-uniforme pang estudyante, may ngiti ng pag-asa. "Tatapusin din kita, kahit mahirap," bulong niya sa sariling larawan. Kinabukasan, balik siya sa dati niyang routine, subalit sa pagkakataong ito, may kakaibang kinis sa paggilos niya. Parang pinipilit niyang panatilihing buo ang mundo na paulit-ulit na sinisira ng pagkakait, kahirapan at kawalang pagtingin. Maya-maya, inawag siya ng isang boss sa second floor upang ayusin ang sirang fluorescent light sa conference room. Habang abala siya sa pagkakabit ng bagong tube light, napatingin siya sa glass wall ng silid. Nakita niya si Bianca, nasa kabilang opisina, nakapamuwang at may hawak na tablet, todo utos sa mga empleyado. "Ang boss natin, parang general na hindi pa napapatalsik. Biro ng isang engineer.
Di mo pa nakikita magalit yan. Pag may mali, akala mo titigpasin ka ng tingin. Sabat ng isa. Tahimik lang si Elias habang pinapakinggan ang usapan. Tumingin siya ulit kay Bianca. Sa likod ng kumpiyansa nito, may nakita siyang isang bagay. Kalungkutan? Pangungulila? O baka pagod? Lumapit ang isang staff at binulungan siya. Elias, bukas raw, may investor meeting. Lahat dapat walang aberya, alerto tayo. Tumango lang siya. Babalik na sana siya sa basement nang madulas ang paa niya sa basang bahagi ng sahig. Tumama ang siko niya sa bakal. Nanginginig ang kamay niya pero wala siyang imik. Tumayo siya, pinulot ang screwdriver at umalis na parang walang nangyari. Gabi na nang umuwi si Elias sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto, pinuksan ang bumbilya at naupo sa harap ng lumang mesa. Sa labas, milyon-milyong ilaw ng siyudad. Sa loob, isang ilaw lang ang meron siya. Pero sapat ito para sa isang taong may kalmadong mundo na hindi nangangailangan ng palakpakan. Hindi pa niya alam, pero sa mga susunod na linggo, ang tahimik niyang buhay ay guguluhin ng ingay ng panganib at ang dating tingin sa kanya bilang janitor ay mawawasak ng isang kabayanihang hindi niya rin inaatalang kayang gawin ng sarili niyang kamay. Sa ika-15 palapag ng Arguelles International Corporation, sa pinakamalaki at pinakamagarang opisina ng buong gusali, naupo si Bianca Arguelles sa harap ng kanyang glass table. Naka-cross-leg siya, nakasuot ng puting pantsuit na may designer label, at hawak ang tablet kung saan ay nakabukas ang buong operational report ng araw. Bakit delayed ang deliveries ng mga imported furnishings sa conference hall? Malamig niyang tanong sa sekretaryang babae na nakatayo sa harap niya. Ma'am, may problemang nai-record po sa logistics. Hindi ko kailangan ng dahilan. Gusto ko ng solusyon. Putol ni Bianca sabay balik ng tingin sa tablet. Ganito siya. Prangka, diretsyahan, at minsan matalas. Lumaki si Bianca sa piling ng isang inang abala sa negosyo, habang ang ama naman ay matagal nang hindi bahagi ng kanyang buhay. Sa murang edad, nasanay na siyang mag-isa sa loob ng malalaking bahay at naglalakihang silid, pero laging tahimik at malamig ang paligid. Ang yaman ay kapalit ng init ng pamilya, kaya sa paglaki niya, naging natural sa kanya ang pagiging kontrolado, disiplinado at mataas ang pamantayan, hindi lang sa sarili, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Bianca, tawag ng kanyang ina na si Mrs. Helena Arguelles habang papasok sa opisina. Pagkatapos ng investors briefing, maghahanda na tayo para sa media presentation. Gusto kong ikaw ang mag-handle ng Q&A. Yes, ma'am. Matigas na tugon niya, pero sana hindi na ako pinilit pumasok dito kung ganyan din lang ang trato. Anak, ayokong isang araw ay wala kang alam sa kumpanya natin. Hindi kita palalakihin para lang mag-shopping buong buhay mo. Tugon ng kanyang ina, sabay alis muli. Bahagyang napabuntong hininga si Bianca. Totoo naman ang sinasabi ng kanyang ina, pero sa puso niya, parang hindi iyon ang gusto niyang landas. Kung siya lang ang masusunod, mas pipiliin niyang magpatakbo ng sariling brand, fashion o cosmetics, malayo sa corporate na mundo ng kanyang ina. Maya-maya habang papalabas siya ng opisina, nadaanan niya ang service elevator. Tumunog ang bell at bumukas ang pinto. Naroon si Elias, hawak ang mop, may bakas ng pagod sa noo at putik sa uniforme. Napakunot ang noo ni Bianca. Pwede ba? Huwag ka dito sa elevator na to. Ayoko ng amoy chemical. Sumbat niya. Tahimik na tumango lang si Elias at lumipat sa kabilang pinto. Pagdating niya sa ground floor, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan mula sa college. Mga interns ngayon sa marketing division. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Habang nagbakasyon noon sa Batangas, dinukot siya ng mga lalaking may takip ang mukha habang naglalakad sa dalampasigan. Mabilis siyang nailigtas ng isang mangingisdang walang pangalan. Hindi man lang niya nakita ang mukha. Pero mula noon, naging paranoid siya sa mga taong hindi niya kilala.
Kaya't naging panangga niya ang pagiging malakas at istrikto sa paligid kahit ang mga personal bodyguard niya ay hindi niya masyadong pinagkakatiwalaan. Para sa kanya, ang tanging kasangga niya sa buhay ay ang sarili niya. Sa loob ng kanyang opisina, nagbungas siya ng isa pang report. Napansin niya na isa sa mga security logs ay may discrepancy. May entry na hindi tugma sa oras ng pagpasok ng ilang maintenance workers. Pinagmasdan niya ito saglit pero hindi niya gaanong binigyang pansin. Hayaan mo na yan, sabi niya sa sarili. Small thing, hindi naman ako ang safety officer. Kinabukasan, dumalo siya sa isang charity event na sponsored ng Arguelles Foundation. Nakasuot siya ng eleganteng kulay cream na dress. May high heels na kinaiinggitan niyang ibang guests. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na masaya siya. Doon siya komportable sa spotlight. Ngunit habang nagpapapicture siya, napansin niyang may isang empleyado ng kumpanya na tahimik lang sa gilid, nakasuot ng simpleng polo at pants. Hindi niya agad nakilala. Maya-maya, lumapit ito para ayusin ang sirang mic stand. Si Elias. Wait, sabi ng isang volunteer. Yan si Kuya Elias, janitor natin, pero siya rin ang tumutuling sa tech setup kapag may problema. Napatingin si Bianca. Paki-check mo nga kung tama ang wire. Ayoko nagsablay sa mic habang nagsasalita ako. Utos niya. Hindi siya nagpakita ng pasasalamat ni hindi tumango matapos ayusin ni Elias ang problema. Ngunit napansin niya, matapos ayusin ni Elias ang wire, may kinutkot pa ito sa gilid ng platform. Isang maliit na fuse na mukhang palyado. Matapos nun, maayos na tumunog ang buong audio system. Hindi ito binigyan ng bigat ni Bianca. Sa isip niya, trabaho lang iyon ng janitor. Wala namang malalim na dahilan para purihin. Pero sa gabing iyon, habang nasa kwarto siya at binabasa ang mga email, binalikan niya sa isipan ang eksenang iyon. May kung anong hindi niya maintindihan, yung kumpiyansa sa kilos ng lalaking iyon. Parang hindi lang siya basta tagalinis. Parang may ibang lalim. Nilingon niya ang gilid ng kanyang laptop. Naroon ang picture frame ng mag-ina nila noong bata pa siya. Luma, may kaunting gasgas. At sa ilalim nito, isang post-it note na isinulat ng kanyang ina noong una siyang pinilit magtrabaho sa opisina. You don't have to be perfect, Bianca. You just have to be aware. Napangiti siya ng kaunti. Tila may gumuhit na tanong sa kanyang isip. Sino nga ba talaga ang mga taong inaakala nating nasa ilalim natin? At may alam ba tayo kung gaano karami sa kanila ang mas may silbi kaysa sa mga nakatayo sa itaas? Hindi pa niya alam, pero ang sagot sa tanong na yun ay unti-unting ipapakita sa kanya ng taong pinakahuli niyang inakalang magpapabago sa pananaw niya, si Elias. Sa basement level ng Arguelles International Corporation, malayo sa mararangyang opisina, at may mga dingding na tila hindi na narepaint mula pa noong dekada ni 90, naroon ang luma at halos walang katao-taong pasilyo. Dito naglalagi si Elias kapag hindi na siya kailangan sa mga pangunahing area ng gusali. Isang sulok doon ang kanyang tinuturing na tahanan. Dating storage room na siya na mismo ang naglinis at inayos. May sariling maliit na mesa, upuan, at lumang electric fan. Isang araw, matapos ang halos buong araw na paglilinis sa mga comfort room ng 7th at 9th floor, bumalik si Elias sa kanyang kwarto, dala ang ilang sirang parts mula sa electric kettle at isang busted air purifier. Muli siyang naupo sa kanyang sulok habang pinipilit ayusin ang mga pyesa. Tahimik ang paligid maliban sa marahang ugong ng lumang ventilation system at patak ng tubig mula sa luma ng tubo. Pero habang binubuo niya ang circuit board gamit ang improvised soldering tool, may narinig siyang kakaibang tunog. May mga yabag. Hindi gaya ng normal na lakad ng maintenance crew. Mas mabilis, mas mariin. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa nakaawang na pinto. Sa dulo ng pasilyo, may 3 lalaking naka-blue uniform na pamilyar sa kanya. Isa ron ay si Rigor, ang bagong maintenance supervisor na may reputasyon sa pagiging arogante, mapanlinlang at mainitin ang ulo. Madalas itong makitang tumatambay sa loading dock
na tila may inaabangan o kausap sa telepono. Ngayon, kasama nito ang 2 tauhan na hindi niya pamilyar. Siguraduhin ninyong hindi tayo mabubuking, ha? Bulong ni Rigor. Ngunit malinaw sa tainga ni Elias mula sa manipis na pader ng kanyang kwarto. Relax, boss. Lahat ng daan palabas alam na natin. Walang makakaamoy nito. Sagot ng isa, habang may inilalapag na bagay sa sahig. Tila kahon, mabigat, may metallic na tunog. Yung schedule ng investor's visit, tuloy yan, di ba? Tanong ng isa pa. Oo, sakto. Pag-akyat ng mga yon, tatamaan ng blackout. Tapos boom, pasok ang tropa sa vault. Kukuhain ang mga cash, files. Laptop, lahat ng may silbi. Walang iwan. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Halos malaglag ang hawak niyang wire cutter. Bomba, holdapan, sa araw ng investor meeting, nanginginig ang kamay niya habang pinipilit isara ang pinto ng tahimik. Pumayo siya at mabilis na siniksik sa ilalim ng kanyang makeshift bed ang cellphone na may lumang kamera. Isinindi niya ito at pinosisyon sa maliit na butas sa pader upang makunan ang mga larawan ng kahon at mga lalaking nagtatalo. Kinuha rin niya ang isang luma niyang sketchpad at inisyal na iginuhit ang nakita. Ang logo sa kahon, ang pagkakalagay ng wires, pati na ang itsura ng 3. Hindi ako pwedeng tumahimik, bulong niya sa sarili. Pero paano? Kinabukasan, nagkunwaring normal si Elias. Pumasok pa rin siya sa shift, ngumiti sa iilang kasamang janitor at tinapos ang mga karaniwang gawain. Ngunit sa loob-loob na, kabado na siya. Hindi siya makatulog ng maayos. Lalo na nang mapansin niyang wala na ang kahon sa kinalalagyan nito pagkagising niya kinabukasan. Gabi na nang makumpirma niyang may nangyaring kakaiba. Pagbalik niya sa basement, nadatnan niyang bukas ang kanyang kwarto. Magulo ang mga gamit. Tila may naghahanap ng isang bagay. Kinuha niya agad ang cellphone na isiniksik sa ilalim ng lumang filing cabinet. Wala na ang mga kuhang larawan. Nauna sila. Mahina niyang sabi. Bigla may narinig siyang yabag mula sa hallway. Mabilis siyang nagtago sa likod ng pintuang bakal. Si Rigor may dalang flashlight at tila sinusuri ang paligid. Sigurado akong dito galing ang ingay kagabi, ani Rigor sa sarili. Hindi to pwedeng basta matahimik. May nakakita. Dahil sa likas na pagiging tahimik at palusot, nakalabas si Elias ng hindi namamalayan. Umakyat siya sa rooftop kung saan alam niyang wala masyadong dumaraan sa ganoong oras. Doon siya naupo. Naupo sa gilid habang nakatanaw sa siyudad na tila hindi nagbago sa dami ng kasinungalingan at kaguluhan. Habang ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa dilim ng gabi, pakiramdam niya ay natrap siya sa pagitan ng 2 mundo. Ang mundo ng mga ordinaryong tao na tapat at marangal, at ang mundo ng mga taong gagawin ang lahat para sa kapangyarihan at salapi. Walang maniniwala sa akin, mahinang bulong niya. Janitor lang ako, baka pagtawanan lang nila. Subalit sa puso niya, may kumikiskis. Isang paninindigang hindi niya matanggihan. Kahit na wala na ang ebidensya, kahit wala siyang maipakita, ang nakita niyang katotohanan ay hindi niya kayang baliwalain. Sa pag-uwi niya sa kanyang sulok sa basement, hinugot niya mula sa lumang lalagyan ang isang notebook. Doon niya sinimulang isulat ang lahat. Detalyado. Araw, oras, mga muka, mga salitang narinig niya, pati ang posibleng plano. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Kung sakaling wala na siya sa susunod na araw. Hindi pa siya sigurado kung anong susunod niyang hakbang, pero malinaw na ang isang bagay, may delubyong paparating. At kahit wala siyang kapangyarihan, posisyon, o boses sa korporasyon, may hawak siyang mahalagang sikreto na kayang magligtas o magwasak ng lahat. Kinabukasan, tila walang anumang nangyari sa loob ng gusali. Maayos ang galaw ng mga empleyado, abala sa kani-kanilang opisina, at masigla ang engkwentro ng mga executive sa lobby habang inaasikaso ang mga detalye ng nalalapit na investor pitch. Ngunit sa mata ni Elias, bawat sulok ay may banta. Hindi na siya makatingin sa paligid na gaya ng dati.
Pagpasok niya ng utility room upang kunin ang checklist ng araw na iyon, napalingon siya sa lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo, si Rigor. May hawak na clipboard at nagpapanggap na nagsusuri ng linya ng kuryente. "Uy, Elias," ani Rigor. Lumapit ito at tumapik sa balikat niya. "Kamusta ang mga cleaning supplies natin, ha?" Tahimik lang si Elias. Napansin niyang mas malalim ang tingin nito ngayon. Para bang sinusukat siya. Saglit siyang ngumiti ng pilit. "Ayos lang naman po. May bago tayong schedule sa electrical maintenance," dagdag ni Rigor habang inaabot ang kopya. "Ikaw ang in charge sa second floor bukas. Ako sa sixth." Kinuha ni Elias ang papel. Sa unang tingin, tila regular lang. Ngunit may kaunting kakaiba. May oras na naka-assign sa kanya na alam niyang walang scheduled maintenance sa system. Gawa-gawa lang. Isa lang ang naisip niya. Sinusubukan siyang alisin sa lugar sa takdang oras. Pagbalik niya sa basement, sinimulan na niyang ikonekta ang ilang lumang CCTV wiring sa mga sulok ng pasilyo. Isa itong talentong pinanday ng kanyang kabataan. Nangangalakal ng sirang electronics, pinagtatagbi-tagbi hanggang maging functional ulit. Ngayon, gagamitin niya iyon para magbantay. Gamit ang salvaged monitor mula sa e-waste section, nakalikha siya ng simpleng surveillance feed ng isang bahagi ng basement at likurang fire exit. Makalipas ang ilang araw, sa isa sa mga gabi kung saan akala ng lahat ay tulog na ang building, nahuli niya sa monitor si Rigor na pumapasok sa isang lumang control room. Dala nito ang malaking itim na bag at sinabayan ng dalawang kasamang lalaki na may pamilyar ng itsura. Sila ang narinig niyang kasama sa planong hold-up. Diyan nila nilalagay ang gamit. Mahinang bulong ni Elias sa sarili habang pinagmamasdan ang video feed. Tinatago nila sa dating circuit breaker room. Hindi na ginagamit pero may access pa sa main panel. Sa sumunod na araw, naglakas loob si Elias na lumapit sa HR para i-request ang access logs ng circuit breaker room. Nagkunwaring kailangan ito para sa kanyang report bilang janitor. Ngunit habang palihim siyang naghahanap, bigla siyang tinapik ng isa sa mga lalaki ni Rigor. "Uy, Boss Elias, aba busy ka ngayon ah?" Anito habang may ngiting may laman. "Baka may hinahanap ka?" "Ah, wala naman. Ni-require lang ng engineering na i-check ko yung mga wiring layout sa archive." Sagot niya sabay bitaw ng mahina ngunit alisto ring ngiti. Nang gabing iyon, pagbabalik niya sa kanyang kwarto ay sinalubong siya ng gulo. Nagkalat ang mga gamit, basag ang ilaw, at wala na ang notebook kung saan niya isinulat ang mga detalyeng nakuha niya. Napaupo siya sa gilid ng kanyang luma at matigas na kutson. Hinaplos niya ang kanyang noo. Alam na nila, binabantayan na nila ako. Pero may iniwan. Isang papel ay sinulat gamit ang bolpen, nakasukbit sa pintuan gamit ang thumbtack. "Makialam ka pa, Elias, at ikaw ang mawawala." Hindi siya tumawag ng security. Walang silbi. Sigurado siyang konektado si Rigor sa isang mas malaking sindikato na kayang manipulahin maging ang access logs ng building. Isa lang siyang janitor. Walang pakinggan ang boses niya kung magsusumbong siya ng walang matibay na ebidensya. Sa sumunod na araw, habang naglilinis siya ng hallway sa 4th floor, nadaanan siya ni Bianca. Kagagaling lang nito sa boardroom at abalang-abala sa pagre-review ng investor briefing documents. Pagkadaan sa kanya ay napatigil si Bianca saglit. Tila may napansin sa postura ni Elias. May sugat ito sa braso at may kapansin-pansing pasa sa may gilid ng leeg. "Janitor ka nga, pero sana matutong maglinis ng sarili," ani Bianca sabay irap at tuloy-tuloy sa paglalakad. Hindi sumagot si Elias, ngunit sa gilid ng hallway ay naroon ang isang sekretaryang matagal nang nakakakilala sa kanya. "Bianca," mahinang tawag ng sekretarya, "si Kuya Elias, mabait yan, wala siyang inaapakang tao. Huwag mo sanang..." Napatingin si Bianca, ngunit bago pa siya makasagot, lumapit na si Elias. "Wala pong problema, ma'am," ani Elias habang inaayos ang timba. "Sanay na naman po ako sa mata ng mga tao." Habang umaalis si Elias, may kung anong gumuhit sa mukha ni Bianca. Parang may bigat sa salitang iyon.
sanay sa mata ng mga tao. Parang may lungkot, may tinatagong sakit. Bumalik siya sa kanyang opisina at habang pinagmamasdan ang mga preparations para sa Investors Day sa tablet, naisip niyang balikan ang access clearance ng lahat ng technical personnel. May isang pangalan na tila hindi pamilyar sa kanya, Rigor Ramos. Nagtagal siya sa pangalan na iyon at kinilatis ang file photo. Hindi ba ito yung lalaki na dati nang sinibak dahil sa nawawalang kagamitan sa dating branch ng Makati? Bulong niya sa sarili. Paanong nakapasok ito ulit dito? Nag-email siya agad sa HR at kinumpirma ang identity. Pagkatapos ng ilang minuto, may reply. Ma'am, bagong hiring lang po siya under third-party contractor. Wala sa direct employee records natin. Hindi niya masabi kung bakit, pero tila may bumabagabag sa kanya. Biglang pumasok sa isipan niya ang janitor, si Elias, at ang mga galos sa atawan nito. Sa panahong iyon, hindi pa niya nauunawaan ang lawak ng kalokohang bumabalot sa gusaling pinamumunuan ng kanyang ina. Pero sa puso niya may nag-uumpisang gumising, isang paghihinala, isang babala, at isang pagdududa na ang taong matagal na niyang hindi pinitingnan ay siyang tanging nakakakita ng lahat. Mainit ang araw nang mangyari ang isang insidenteng hindi inaasahan ni Elias. Gaya ng nakasanayan, maaga siyang pumasok upang linisin ang mga comfort room sa third floor. Bit-bit ang kanyang mop, timba at ilang panglinis, dumaan siya sa service elevator para makarating agad sa itaas. Ngunit pagdating niya sa harap ng elevator, nakita niyang nakabukas ito at tila walang laman. Sumakay siya kaagad at pinindot ang 3. Ngunit habang umaakyat ang elevator, bigla itong umuga at huminto sa pagitan ng second at third floor. Sandaling nagdilim ang ilaw, sabay sindi ulit, ngunit nanatiling nakatigil ang makina. Hindi pwede ngayon pa, bulong ni Elias habang sinusubukang pindutin ulit ang mga boton. Wala. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang boses ng isang babae mula sa koridor. Hello? May tao pa dyan? Si Bianca. Naroon pala sa kabilang dulo ng hallway at papasakay din sana sa elevator. Hindi niya alam na may problema ito. Ma'am Bianca, andito po ako sa loob. Sagot ni Elias mula sa maliit na siwang ng pinto. Ha? Janitor? Anong ginagawa mo dyan? Halatang inis ang tono nito. May sira po ata ang system. Biglang huminto. Baka po may alam kayong ibang access sa maintenance? Tanong ni Elias. Pilit na kalmado. Ako pa talaga ang tinanong mo? Sarkastikong sagot ng dalaga. Pero makalipas ang ilang segundo, tinapik niya ang intercom ng floor at tumawag sa security. Hello, si Bianca to. Yung elevator sa Wing B ayaw gumana. May tao sa loob, ayusin ninyo agad. Maya-maya pa'y bumalik ang boses sa intercom. Ma'am, 15 to 20 minutes po ang hintay. Under reset procedure na. Oh, great. Iritang sambit ni Bianca. Walang ibang elevator sa wing na iyon. At alam niyang malalate siya sa presentation prep kung maglalakad pa siya pabalik sa kabilang dulo. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, sumakay siya sa parehong elevator kung saan naroon si Elias. Sabi ng maintenance, kailangan i-reset sa loob ang system para gumana ulit. Paliwanag niya habang pumapasok sa loob. Napatingin si Elias. Ma'am, delikado po ito. Wala pong ilaw. Baka, ayos lang, mas okay na to kaysa maglakad pa ako ng kalahating kilometro. Lumipas ang 5 minuto. Walang nangyari. Walang galaw ang elevator. Tahimik. Ang dating malamig na paligid ay biglang naging mainit sa katahimikan. Si Elias, nakaupo sa isang sulok habang si Bianca ay nakatayo at halatang naiinis. Ngunit sa gitna ng katahimikan, bigla itong nagsalita. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong kagaya mo na nananatili sa ganyang trabaho. Nagtaas ng tingin si Elias. Hindi siya sigurado kung insulto ba iyon o simpleng tanong. Kabila ng kahirapan, may mga bagay po akong tinanggap na bahagi ng buhay. At hindi po lahat ng janitor ay kulang sa pangarap. Sagot niya, janitor ka pero may pangarap? Nakataas ang kilay ni Bianca. Dati po akong engineering student. Hanggang 3rd year lang po ako.
hindi na kinaya ng scholarship at wala na pong pambili ng miscellaneous fees, kaya ayan po, nagtrabaho na lang. Saglit na natahimik si Bianca. Parang hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Sa tagal niya sa kumpanya, ngayon lang niya narinig ang boses ni Elias ng ganoon kahinahon at may laman. Bakit hindi ka nagsabi sa HR? Sa management? Baka may paraan. Sinubukan ko noon, ma'am. Pero sabi nila, priority nila yung mga bagong graduate. At saka, hindi po lahat ng nangangarap ay may koneksyon. Napayuko si Bianca. Parang tinamaan siya sa huling sinabi ni Elias. Sa dami ng pagkakataong ginamit niya ang apelyido niya para matalusot, ngayon lang niya naisip kung paano kaya mabuhay kung wala kang kilala, walang koneksyon at puro pagod lang ang puhunan. Maya-maya pa, lumapit siya kay Elias. Naupo rin siya sa kabilang sulok ng elevator. Hindi na siya nagsalita. Ilang minutong katahimikan ulit. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito alanganin. Tila may pader na unti-unting nabubuwag. Kailan ka huling nakaupo lang ng ganito? Tanong ni Bianca. Halos bulong. Nung huling pagkakataong pong naputulan kami ng kuryente sa bahay, wala pong magawa kundi maghintay ng umaga. Tugon ni Elias, sabay ngiti. Napatawan ng kaunti si Bianca. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng katahimikan. Hindi boring, hindi awkward, kundi payapa. Makalipas ang isa pang minuto, biglang bumukas ang elevator. Sinalubong sila ng technician at isang security guard. Ma'am Bianca, ayos na po. Pasensya na po sa abala, sabi ng technician. Tumayo si Bianca, inayos ang buhok at naglakad palabas. Ngunit bago siya lumayo, lumingon siya kay Elias. Salamat. Sa kwento, tahimik lang na tumango si Elias. At sa loob-loob niya, hindi lang kwento ang binigay niya sa dalaga. Sa unang pagkakataon, may nakinig. At may nagtanong hindi para manghusga, kundi para maunawaan. Simula ng araw na iyon, nagbago ang tingin ni Bianca kay Elias. Hindi na lang siya basta empleyado. Isa siyang taong may lalim, may pinanggalingan, at higit sa lahat may dangal. Sa mundong laging puno ng ingay, natutunan niyang may saysay ang boses ng manatahimik. Kung pipiliin lang natin makinig, matapos ang insidente sa elevator, tila may namuong katahimikan sa pagitan ni Bianca at Elias na hindi maipaliwanag ng kahit sinong makakakita. Hindi ito malapit, hindi rin magkaibigan, ngunit may respeto. Mula noon, kapag dumadaan si Elias sa hallway at naroon si Bianca, hindi na ito umiirap o nagsasabi ng kung anong sarkastikong salita. Bagkus, simple lang siyang tumatango. At si Elias, bilang laging mapagkumbaba, ay mahinang humingiti bilang tugon. Pero hindi pa rin maalis sa isip ni Elias ang panganib na bumabalot sa gusali. Tuwing gabi, habang ang iba'y nagpapahinga, siya naman ay nagmamasid. Inayos niya ang ilang sirang kable ng lumang CCTV system na palihim niyang inayos sa basement. Kinabit niya ito sa dating computer monitor na nakuha niya sa storage at mula rito ay naglagay siya ng sariling surveillance hub, isang lihim na silid sa loob ng kanyang munting mundo sa ilalim ng gusali. Sa mga sumunod na gabi, pinagtuunan niya ng pansin ang kilos ni Rigor. Madalas, 10:00 ng gabi, kung kailan halos wala ng tao sa gusali, ay naroon si Rigor sa hallway na malapit sa lumang circuit breaker room. May daladalang kahon o bag, minsan ay may kasamang 2 o 3 lalaki na hindi regular na staff ng building. Minsang sinubukan ni Elias na sundan ito ng personal at totoo nga, may nilalapas silang gamit mula sa storage at nililipat sa ibang bahagi ng basement. Isang gabi, nakuhanan niya ng video ang grupo habang inililipat ang isang kahon na may markang Danger Voltage Controlled. Ngunit nang i-check niya ito sa opisyal na listahan ng inventory ng maintenance team, wala sa tala ang item na iyon. Ibig sabihin, may pinatago sila at posibleng may kinalaman ito sa kanilang binubuong plano. Kasabay ng pagmamasid ay sinimulan din ni Elias ang pagtitipon ng mga ebidensya. Gumamit siya ng lumang cellphone na may camera. Kinunan niya ang mga kahina-hinalang galaw. Isinulat niya ang oras, pangalan ng mga taong nakasalubong,
at ang direksyon ng bawat kilos nila. Isang araw, habang siya'y nagpapahinga sa kantin ng basement, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga lalaki ni Rigor. "Uy pre!" Ani ng lalaki na ang pangalan ay Tano. "Ang sipag mo ah! Laging overtime?" Maingat ang tono ni Tano. Tila ba may nais tukuyin sa likod ng ngiti nito. "Trabaho lang," maikling sagot ni Elias. Baka naman masyado ka ng maraming alam dyan sa basement. Baka naman magka-amnesia ka bigla pag nalaglag sa hagdan. Tugon ni Tano, sabay tawa. Hindi nakitawa si Elias. Bagkus tumayo siya at tumungo sa sink, nagkunwaring maghuhugas ng kamay. Ngunit sa loob-loob niya, kinilabutan siya. Alam na nila, pinagdududahan na siya. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang CCTV room ng building para ipasa sana sa security ang ilang footage na kuha niya. Ngunit pagdating niya roon, may nakaupo ng iba sa pwesto ng lead technician, si Rigor. "Aba Elias," ani Rigor habang nakangiti. "Anong sadya mo rito? Nagulat lang ako. Kayo na po pala ang naka-assign dito?" Tanong ni Elias, pilit pinapakalma ang boses. "Temporary lang. Si Mang Lito, may lagnat. Ako muna ang nagbabantay." "Teka, may kailangan ka ba?" Tanong nito habang tumitig sa kanya ng diretsyo. Malamig ang mga mata. "Wala po, wala naman. Dumaan lang ako para kunin sana ang record ng elevator lag kahapon." Palusot niya. "Ah, ganun ba? Pasensya na. Nag-reset ang system kagabi. Wala tayong lag. Sayang." Hindi na nagsalita si Elias. Tumango lang siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Pagbalik niya sa kanyang kwarto sa basement, halos nanginginig ang kamay niya sa tensyon. Kahit anong ebidensya, kaya nilang burahin, bulong niya sa sarili. "Kailangan kong gumawa ng sariling paraan." Doon niya isinulat sa kanyang journal, "Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong malaman kung saan nila tinatago ang bomba. Hindi ito simpleng pagnanakaw lang." Dahil dito, gumawa siya ng mas advanced na hakbang. Gamit ang mga tira-tirang pyesa mula sa sirang printer at microcontroller chips. Nagtayo siya ng simpleng motion detector na nakatago sa loob ng isang fire extinguisher casing. Ilang gabi pa, at sa wakas, gumana ang sistema. Na-detect nito ang kilos ng grupo ni Rigor sa oras ng 11:00 ng gabi sa lumang pasilyo ng archive room, isang lugar na matagal nang hindi ginagamit. Kinabukasan, sinubukan niyang muling lumapit sa HR upang magtanong kung sino ang authorized personnel sa archive room. "Archive room?" Sagot ng HR officer. "Matagal ng off-limits yan. Wala nang access dyan ang kahit sino. Baka maintenance lang ang may susi para sa periodic inspection." "May listahan po ba kung sino ang huling pumasok doon?" Tanong ni Elias, kunwari mausisa lang. "Naku, wala na kaming bagong log mulang 2 years ago. Pinutol na ang system access dyan." Aglabas niya ng HR office, sigurado na siya. May itinatago si Rigor sa archive room. At wala nang ibang makakakita niyon kundi siya, ang tanging taong nagmamasid sa dilim ng gusaling abala sa liwanag ng tagumpay. Sa gabing iyon, nag-iwan siya ng paalala sa kanyang sarili sa journal. Ang tunay na bantay ay yung hindi kinikilala, hindi inaasahan, pero laging gising. At habang papalapit ang Investors Day, lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Dahil sa bawat gabing dumaraan, mas lumilinaw sa kanya ang misyon na hindi niya inakalang darating sa buhay niya. Ang maging tagapagsalba ng mga hindi man lang alam na may paparating na kapahamakan. Makalipas ang 3 araw, mula nang itayo ni Elias ang kanyang improvised surveillance system, lalong lumalim ang pangamba sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa mga nakikitang kahina-hinalang aktibidad ni Rigor at ng mga kasamahan nito, kundi dahil nararamdaman niyang unti-unti nang pinipigilan siyang makapagsalita. Isang hating gabi, habang binabalikan niya ang mga footage sa kanyang maliit na monitor, may tumambad na kakaibang eksena. Si Rigor, nakatayo sa harap ng kanyang kwarto sa basement, may dalang flashlight at tila may kausap sa telepono. "Huwag kang mag-alala, walang lakas loob yon magsumbong. Tanga lang yon na maraming alam. Pero alam mo naman, minsan, kailangan nating turuan ng leksyon ang mga tulad niya," ani Rigor sa kabilang linya. Napalunok si Elias. Walang duda, alam na nila na may pinaghihinalaan siya.
At ang turong leksyon na binanggit ni Rigor ay hindi basta-basta. Inabukasan, pagpasok niya sa kanyang kwarto, bumungad sa kanya ang isang kagulat-gulat na eksena. Nakakalat ang kanyang mga gamit, wasak ang kanyang electric fan at basag ang monitor na gamit niya sa panonood ng CCTV feed. Nanlumo siya. Isang piraso ng papel ang nakasuksok sa pinto ng kwarto. Tigilan mo na ang hindi mo naiintindihan. Hindi lahat ng basura ay dapat kalkalin. Tumigil ang mundo ni Elias sa pagbasa ng sulat na iyon. Pakiramdam niya, parang unti-unting sinakal ang leeg niya ng pangamba. Ngunit sa halip na tumigil, lalo itong nag-udyok sa kanya. Dinala niya ang natitirang ebidensya, ang lumang cellphone kung saan naroon pa ang ilang video clips at isiniksik sa ilalim ng hollow block na nagsisilbing pedestal ng kanyang maliit na altar sa kwarto. Doon niya rin isiniksik ang kanyang maliit na journal, kasama ang mga sketch at notes ng obserbasyon. Gabi ng Huwebes, habang naglilinis siya sa ika-6 na palapag, isang bantog na floor kung saan naroon ang executive lounge, may biglang dumating na security guard at pinapik siya sa balikat. Elias, hinahanap ka ni Rigor, sa loading dock raw may ipapagawa. Nagtaka siya. Ngayon? Oo raw, urgent daw, sagot ng guard, sabay tapik sa kanyang balikat. Dahil walang magawa, sumunod si Elias. Pagdating niya sa loading dock, sa likod ng gusali, wala siyang naabutang tao. Tahimik ang paligid at ang ilaw ay patay. Liwanag mula sa malayong street lamp ang nagsisilbing gabay sa kanyang daan. Rigor? Tawag niya. Andito na po ako. Saan po yung sira? Bigla na lang siyang sinunggaban mula sa likod. Isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig, habang ang isa naman ay pumulupot sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang tagiliran, isang kutsilyo. Makialam ka pa, Elias, anang pamilyar na boses ni Tano. At hindi lang gamit mo ang mawawala, ikaw mismo ang susunod. Napalaban si Elias sa likas na tibay ng katawan dahil sa araw-araw na trabaho, nagawang sikuin ang tagiliran ni Tano, dahilan upang makawala siya sa pagkakayakap nito. Tumakbo siya pabalik sa hallway habang humihingal, may bahagyang hiwa sa braso. Nang makarating siya sa loob ng gusali, hindi siya dumiretso sa security. Sa halip, dumiretso siya sa pinakaunang lugar na alam niyang ligtas, ang rooftop. Pagdating na ron, humandusay siya sa sulok, tahimik na humihikbi. Hindi siya sanay umiyak. Hindi siya sanay natakutin. Buong buhay niya, siya ang nagtatapang-tapangan. Pero ngayong gabi, ramdam niya ang bigat ng pagiging walang kapangyarihan. Maya-maya, may narinig siyang yabag. Elias? Si Bianca, may daladalang tablet at coffee tumbler. Galing ito sa late-night board meeting sa conference room ng top floor. Napatingin ito sa kanya, gulat sa itsura niya. May sugat sa braso, marumi at tila nanginginig. Anong nangyari sa'yo? Wala po, nadulas lang po sa loading dock. Bulong ni Elias, hindi makatingin ng diretso. Bakit hindi mo pinatingin sa klinik? Bakit andito ka pa sa rooftop ng ganitong oras? Hindi siya sumagot. Lumapit si Bianca at naupo sa tabi niya. Napansin niyang may bahagyang luha sa gilid ng mata nito. May mali ba sa kumpanyang to, Elias? Tanong ni Bianca. Kung meron kang alam, sabihin mo. Hindi kita pababayaan. Napalingon si Elias. Sa unang pagkakataon, nakita niyang totoo ang mata ni Bianca. Walang yabang, walang pader. Gusto nitong malaman ang katotohanan. Kahit magsalita po ako, wala po akong ebidensya. Wala po akong boses dito. Janitor lang ako, mahina niyang tugon. Hindi mo kailangan ng titulo para pakinggan kita, sagot ng dalaga. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Saglit na katahimikan. Huminga ng malalim si Elias. May plano pong pagsabog sa araw ng investors meeting at baka hindi lang po ito simpleng pagnanakaw. May target sila. Hindi ko pa alam kung sino, pero may nililipat silang gamit sa archive room gabi-gabi. At palagay ko, may bomba. Nanigas si Bianca. Bomba? Tumango si Elias. Wala akong video. Winasak nila ang sistema ko. Pinapasok nila ang kwarto ko. Sinira nila lahat. Pero hindi ko kayang tumahimik.
Tahimik si Bianca sa loob ng ilang minuto. Tila ninanamnamang bawat salitang sinabi ni Elias. Tama ka, wika nito sa wakas. Hindi pwedeng tumahimik, kahit isa ka lang. Dahil minsan, sapat na ang isang taong gising sa gitna ng lahat ng natutulog. At sa gabing iyon, hindi lang ang mga ilaw ng lungsod ang sumaksi sa lihim na nagbubunyag. Ang rooftop ng gusali ay naging saksi sa pagkakabuo ng isang alyansa, ng isang may kapangyarihan at isang walang boses, ngunit parehong may malasakit. Sa harap ng panganib, nagsimula ang laban. Hindi na ito laban ng janitor lang, isa na itong digmaan para sa kaligtasan ng lahat. Kinabukasan, nagising si Bianca na may bumabagabag sa kanyang isip. Manasalitang paulit-ulit na umuugong sa kanyang tenga. May bomba, hindi ko kayang tumahimik. Sa unang pagkakataon, ang araw niya ay hindi sinimulan sa pagtingin sa tablet o sa utos sa kanyang assistant, kundi sa pagbukas ng lumang laptop at paghahanap ng lumang employee files. Gusto niyang balikan ang profile ni Elias. Gusto niyang alamin kung sino talaga ang lalaking ito na ilang taon na palang nasa kumpanya nila pero ni minsan ay hindi niya binigyang pansin. Binuksan niya ang employee database at tinitype ang Elias de la Cruz. Lumabas ang profile. Edad 31, single, address, on-site janitor's quarters, department, general maintenance. Ngunit ang mas nakapukaw sa kanya ay ang academic background, electrical engineering, Polytechnic University of the Philippines, third year, incomplete due to financial constraints. Napapitlag si Bianca. Engineering, bulong niya. Binasa niya pa ang remarks sa HR log. Highly skilled sa technical repair, laging maagap, hindi nagrereklamo. Tahimik pero maaasahan. Napahawak siya sa noo. Ilang taon na pala sa kumpanya si Elias, pero hindi niya man lang tinanong kung sino siya o kung anong kaya niyang gawin. Ang tanging alam niya, janitor ito, kaya't hindi na kailangang pakinggan. Pero ngayong nalaman niyang halos engineer na ito at isinusugal ang sarili para sa kaligtasan ng lahat, nag-ibang tibok ng puso niya. Hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil sa hiya, sa kahihiyan na minsan na niyang tinabig, sinigawan at pinagtawanan ng isang taong mas may prinsipyo kaysa sa marami sa paligid niya. Nagtungo si Bianca sa opisina ng kanyang ina, ang CEO na si Helena Arguelles. Isang babaeng matikas, mahusay magdesisyon at walang oras sa mga bagay na sa tingin niya ay hindi critical to operations. Mom, we need to check the security clearance of one of our maintenance supervisors. His name is Rigor Ramos. Panimula ni Bianca. Rigor? Bakit? May problema ba sa maintenance? Tanong ng ina habang abala sa pagbabasa ng financial report. May hinala akong may sabwatan siya sa mga taong nagtatago ng iligal na gamit sa basement. I already cross-checked his record. May prior termination case siya in another branch. Tinaas ni Helena ang tingin. At saan mo nakuha ang impormasyong yan? Galing sa isang janitor natin, Elias de la Cruz. Maalam kong mahirap paniwalaan pero baka may mas malalim na nangyayari sa building na to. Napakunot ang noo ng ina. Anak, ayokong bigyan mo ng bigat ang mga kwento ng mga tauhan sa mababang posisyon. Baka pinaglalaruan ka lang nila. Minsan, may mga empleyadong gumagawa ng drama para lang mapansin. Hindi siya ganun, ma. Alam mo ba, dating engineering student yon. Sa loob ng 3 taon dito, wala siyang kahit isang violation, kahit isang reklamo. Tahimik lang siya. Pero kung nakita mo lang ang mukha niya kagabi, basag na basag, takot na takot, pero lumalaban pa rin para masabi ang totoo. Saglit na natahimik si Helena. Okay, I'll forward this to security. But that's as far as I go. Ayoko ng eksenang magpapanik ng investors. Tandaan mo, Bianca, we're hosting the biggest client meeting this quarter. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng issue ngayon. Kung may bomba nga ma, hindi na natin kailangang hintayin pang sumabog para maniwala. Walang sagot ang ina. Kaya lumabas si Bianca ng opisina, dismayado pero mas determinado. Pagbalik sa kanyang desk, pinatawag niya ang assistant niya. Grace, puntahan mo si Sir Elias de la Cruz sa janitor's quarters. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Confidential. Makalipas ang 30 minuto, kumatok si Elias sa opisina ni Bianca. Suot pa rin ang kanyang uniforme, may bahagyang galos sa pisngi at halatang puyat. Ma'am,
Mahinang bati niya. Pasok ka, Elias. Upo ka. Naupo siya sa sofa, halatang hindi sanay sa ganitong klasing imbitasyon. Ano pa ang nalaman mo? Tanong agad ni Bianca. Pasensya na po, pero hindi po ako makapaglabas ng ebidensya ngayon. Sinira na po nila ang monitor, kinuha ang cellphone ko. Pero may mga sketch pa po ako. Inago ko na lang. Pupunta ako sa archive room mamayang gabi. Ako mismo ang titingin. Ikaw ang magga-guide sa akin. Nanlaki ang mata ni Elias. Ma'am, delikado po. Kung alam nilang kasama ka sa paghahanap, baka pati kayo. Wala akong pakialam. I trust you. At kung totoo ang lahat ng to, may karapatan ang buong kumpanya na malaman. Napayuko si Elias. Muli siyang tumango. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lang nakinig, kundi naniwala. Sa mga sumunod na araw, nag-utos si Bianca na palihim na magbigay ng bagong toolset kay Elias para sa deep clean repairs na kunwari bahagi ng building upgrade. Inutusan din niya ang assistant niya na palitan ang lumang uniforme ni Elias at ilipat sa mas maayos na barracks ang kanyang kwarto. Hindi bilang pabor, kundi bilang pagkilala sa pagiging tapat at mapagkumbaba nito. Hindi ito agad tinanggap ni Elias. Ngunit nang makita niyang may pangalan niya sa bagong locker at may sulat na nakasabit sa loob, para sa mga taong may dignidad, hindi kailanmang hadlang ang pagiging tahimik. Napangiti siya sa unang pagkakataon. Mula noon, tahimik na rin siyang pinagmamasdan ni Bianca. Sa bawat pagdaan nito sa hallway, hindi na lang siya bastang invisible janitor. Isa na siyang paalala ng isang taong matapang kahit walang armas, matalino kahit walang diploma, at may puso kahit wala siyang pinanghahawakang titulo. At sa puso ni Bianca, unti-unti nang lumalabo ang mga hangganang matagal na niyang sinanayan. Ang guhit sa pagitan ng mataas at mababa, ng may kaya at wala, ng boss at empleyado. Dahil sa isang simpleng lalaki sa basement, natuto siyang makinig, natuto siyang lumingon, at natuto siyang maniwala. Dumating ang araw na pinakahihintay ng buong Arguelles International Corporation. Ang Investor Pitch Conference na magtatakda ng kinabukasan ng kumpanya para sa susunod na dekada. Halos 5 buwan na itong pinaghahandaan. Mula sa top executives hanggang sa mga interns, bawat isa ay may kani-kaniyang tungkulin. Ang main conference hall sa ika-16 na palapag ay siniksik ng mamahaling LED screens, presentation tables, mahahalimuyak na bulaklak at imported catering. Nandoon na rin ang CEO na si Helena Arguelles, suot ang kanyang puting business ensemble. Katabi si Bianca na mas tahimik kaysa dati, pero may matalim na obserbasyon sa paligid. Samantala, sa madilim na sulok ng basement, nakaupo si Elias sa harap ng kanyang improvised CCTV monitor. May hawak siyang ballpen at maliit na papel. Nagmo-monitor ng galaw ng mga tao sa archive room, basement hallway at loading dock. Eksakto 9:00 ng umaga, nakita niyang pumasok sa basement si Rigor kasama sina Tano at Lando, parehong miyembro ng kanyang lihim na grupo. May dala silang garbage trolley na karaniwang ginagamit para sa pag-dispose ng mga gamit sa building, ngunit sa ilalim ng trapal, kita ang kahon na may warning label, Fragile Electronic Control Board. Yan na yun, bulong ni Elias. Pareho sa nakita ko dati. Mula sa camera feed, nakita niyang ipinasok ng grupo ang kahon sa loob ng archive room. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang bomba ay nandoon na. Sinimula ni Elias ang pagbibilang. Tinantiyan niya ang oras mula nang pumasok ang grupo. Karaniwang 30 minuto ang pagitan bago mag-activate ng anumang timer device. Lumipat siya sa feed ng conference hall at nakita niyang nagsisimula ng magdatingan ang mga investor. Nakasuot ng formal suit ang ilan. May ibang foreign delegates pa na may kasamang interpreter. Sa gilid ng screen, natanaw niya si Bianca. Hawak nito ang kanyang tablet at kausap ang project lead. Ngunit maya-maya'y lumingon ito sa security camera.
tumatama sa direksyon ni Elias at bahagyang tumango. Agad siyang tumayo at tinungo ang kanyang tool bag, isang matigas na lumang backpack na puno ng improvised tools, wire cutters, flashlight at multimeter. Pero higit sa lahat, naroroon ang isang printout ng plano ng basement electrical panel na matagal na niyang kinopya. Wala nang atrasan, bulong niya. Mabilis siyang tumungo sa archive room, gamit ang back route sa air vent corridor. Dumaan siya sa storage area, dumaan sa makitid na espasyo na siya lang ang may alam na hindi na ginagamit ng maintenance team. Pagkarating niya sa archive room, nakalock ito. Pero gamit ang improvised pick tool na ginawa niya mula sa clip at wire, nabuksan niya ito sa loob ng 30 segundo. Humugot siya ng malalim na hininga bago pumasok. At doon niya nakita, nasa isang sulok ng silid ang kahon, nakabukas na ang takip, at nasa ibabaw ang device, isang improvised explosive na may lumang cellphone trigger. Sa likod nito, may maliit na timer na nagsisimula ng gumalaw. 0054. Lumapit siya agad. Pinag-aralan niya ang circuit, halatang gawa ng hindi propesyonal, pero delikado pa rin. May pressure sensor at delay relay na magti-trigger kung mali ang tanggal ng wire. Nakasiris, bulong niya, habang pinagpapawisan. Habang inaayos niya ang mga wires, biglang may lumakad sa hallway. Kumalabog ang pinto ng silid. Nagtago siya sa likod ng metal file cabinet. Narinig niya ang boses ni Rigor. Tingnan mo lang, Tano, tapos isara mo ulit. Make sure walang pumapasok dito kahit sino. Nang mabuksan ni Tano ang pinto at silipin ang silid, naramdaman niyang may mali. Ngunit hindi nito nakita si Elias na tahimik sa likod ng cabinet. Nakatakit sa katawan ng madilim na kumot na panglinis. Umalis ang dalawa makalipas ang 2 minuto. Lumabas ulit si Elias at sinimulan na ang pagdismantle. Hindi siya nagmadali. Alam niyang ang isang maling hiwa ng wire ay maaaring magpatigil sa kanyang mundo. Binunot niya ang green wire gamit ang insulated pliers, tapos ang red wire na konektado sa battery trigger. 00642. Umikit siya. Bininig ang bawat tunog ng circuit. Sa kanyang utak, nagre-replay ang mga lectures ng isang propesor noong college. Ang explosive relay ay laging may return loop. Hanapin ang return loop at alisin ang contact. Binuksan niya ang ilalim ng device at doon niya nakita ang secondary battery cell, ang backup. Kahit maputol ko ang primary, puputok pa rin to kung hindi ko matatanggal to. Kumilos siya ng mabilis. Sinakal ang power lead gamit ang kanyang screwdriver at tinanggal ang connector sa grounding point. Suling wire, huling wire, signal wire papuntang phone relay. Lord, sana tama ako, bulong niya. Pinutol niya ito. Biglang namatay ang timer. Tahimik. Ilang segundo siyang nanatiling nakatitig, parang hindi makapaniwala. Nanginginig ang tuhod niya habang dahan-dahang huminga ng malalim. Hindi sumabog. Tumayo siya, pinulot ang buong device at isinilid sa loob ng maintenance bag. Lumabas siya ng silid gamit ang parehong backdoor. Tumungo sa pinakaunang security office sa ground floor. Ngunit bago pa siya makarating, may sumalubong sa kanyang tanod na tila nabigla sa kanyang itsura. Sir Elias? Anong? Bomb threat. Ilabas ang mga tao sa conference hall. Emergency drill. Na yun na. Teka, anong? Na yun na! Sigaw niya. Tumakbo ang guard. Tumunog ang alarm. Maya-maya, isa-isang lumalabas ang mga tao mula sa top floor. Si Bianca ang nanguna sa pag-utos sa mga empleyado na bumaba. Nakita siya ni Bianca sa lobby, hawak ang bag. Tapos na? Tanong niya. Na-disable ko. Mau backup trigger pa. Pero safe na, tugon ni Elias. Hingal na hingal, nangingitim ang tamit sa alikabok. Lumapit si Bianca at mahigpit siyang niyakap. Salamat, Elias. Bulong niya. Hindi mo lang kami niligtas. Binuksan mo rin ang mga mata ko sa lahat ng hindi ko nakikita noon. Ngunit sa di kalayuan, mula sa likod ng glass panel sa hallway, nanunood si Vigor. Nanigas ang panga nito, hawak ang cellphone, habang pinanunood ang buong eksena.
At sa mga susunod na oras, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa araw na iyon, may isa ng taong huminto sa pananahimik. Isang janitor, isang bayani. Sa araw ng malaking meeting, hindi ang investor pitch ang naging sentro, kundi ang kabayanihang hindi inaasahan. Tahimik ang conference hall matapos ang emergency evacuation. Iisa ang laman ng isipan ng bawat empleyado at bisita. Ano ang nangyari? Bakit biglang pinababa ang lahat mula sa ika-16 na palapag sa gitna ng pinaka-importanting araw ng kumpanya? Habang ang security team ay abala sa paglalakad sa paligid upang siguraduhing ligtas na ang lugar, nasa gitna ng labi si Elias, pawisan, marumi, at may bitbit pang bag na may laman ng dismantled na bomba. Sa isang sulok, pinagmamasdan siya ni Bianca. Nakasuot pa rin ng puting corporate dress, ngunit bahagyang naluot na sa kaba at pagod. Lumapit siya kay Elias at walang inapsayang salita. May ebidensya na tayo. Mahinang sabi niya, ito na ang pagkakataong sabihin mo sa lahat. Saglit na natahimik si Elias. Sa likod ng kanyang katahimikan ay isang labanan sa loob ng kanyang isip. Sapat na bang ang ginawa niya? May maniniwala ba sa kanya? At kung lumantad siya, handa ba siyang harapin ang pwedeng mangyari? Habang naglalakad sila patungong boardroom sa ground floor, inihanda ni Bianca ang sarili. Pinatawag niya ang ilang key executives na naroon pa, pati ang ina niyang si Helena at ang internal security head. Lahat sila, hindi pa rin alam ang buong pangyayari. Sa isip nila, simpleng faulty sensor lang ang dahilan ng evacuation. Bianca, bungad ng CEO sa malamig na tinig, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinatigil ang buong presentation? Because someone tried to blow up this building. Tugon niya, diretsahan. Excuse me? Lumingon si Bianca kay Elias at tumangok. Tumayo si Elias sa gitna ng silid, hawak ang bag. Ako po si Elias de la Cruz, janitor sa building na ito. Ngayong umaga, nakuha ko ang isang bomba mula sa archive room ng basement. Isa itong improvised explosive device na may cellphone trigger. May oras pa sa countdown nang matagpuan ko. Natahimik ang buong kwarto. Isa sa mga matataas na opisyal ang nagsalita. Janitor ka? At sinasabi mong may bomba sa building natin? May patunay ka ba? Inilabas ni Elias ang sirang bomba mula sa bag. Bagamat hindi na ito aktibo, malinaw pa rin ang circuit board, ang wiring at ang timer. Walang profesional na gumagawa nito, pero delikado ito. May pressure sensor, may backup relay, may target din itong breaker na konektado sa fire suppression system. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Tanong ng head ng security. Sinubukan ko, pero nasira ang CCTV feed. Sinira nila ang kwarto ko. Tinangka akong saktan. Wala akong boses sa gusaling ito. At janitor lang ako. Napatingin si Helena kay Bianca. At bakit mo ito pinayagan? Tanong niya. Dahil totoo ang sinabi niya, sagot ni Bianca. At kung hindi natin siya pinakinggan, baka ngayon ay may patay na sa building na to. Tumayo si Helena, seryoso ang mukha. Lumapit kay Elias. Sino sa tingin mo ang nasa likod nito? Si Rigor Ramos, supervisor ng maintenance. Nakita ko siya sa CCTV. May kasama siyang 2 lalaki. Luma ang gamit nila, pero organisado. Hindi ito panakot lang. Plano talaga nilang pasabugin ang conference. Agad na tinawagan ng security para arestuin si Rigor at ang mga kasama. Ngunit ilang minutong lumipas at bumalik ang isang tauhan na halaang balisa. Ma'am, wala na po si Rigor. Nakalabas na po ng compound. Sinamahan pa ng 2 lalaki, sakay ng delivery van. Bantayan ang gate, alert lahat ng exits, utos ni Helena. Ngunit huli na, umalis na ang grupo. Naramdaman ni Elias ang matinding bigat sa dibdib. May bahagi sa kanya na nagdududa kung may kakampi si Rigor sa loob. Paanong nakalabas agad kung may early alert na sa buong security? Paglabas nila ng boardroom, lumapit si Bianca kay Elias. Ginawa mo ang tama, ani ng dalaga. Hindi lahat kayang pumayo sa harap ng mga taong yan, lalo pa kung ikaw ang pinaka-invisible sa lahat. Hindi ko ginawa para sa kanila. Ginawa ko ito kasi wala nang ibang gagawa. Ayokong mamatay ang mga inosenteng tao dahil sa takot ko. Napayo ko si Bianca. At dahil hindi ka natakot, buhay pa kami.
Maya-maya, lumapit ang isa sa mga bodyguard ni Helena at binulungan ang CEO. Ma'am, may media sa labas. Gusto nilang malaman kung totoo ang bomb threat. Sabihin mong we will release a statement. I want everything reviewed first. Matikas na sagot ng CEO. Ngunit bago pa man sila umalis, muling lumapit si Elias. Ma'am Helena, hindi po ako humihingi ng award. Hindi ko rin kailangan ng dagdag na sahod. Pero kung papayag po kayo, pakinggan niyo sana ang ibang katulad ko sa building na to. Hindi lang po ako ang may alam. Minsan, ang mga pinakamababang posisyon ang pinakamaraming nakikita. Hindi agad sumagot si Helena, ngunit sa mata niya, may bakas ng paggalang na ngayon lang naibigay kay Elias. Paglabas nila ng gusali, sinalubong si Elias ng mga kasamahang janitor at staff. Si Mang Tonyo, na matagal na niyang kasamang naglilinis, ang unang yumakap sa kanya. Anak ng Diyos, ikaw pala ang dahilan kung ba't ligtas kami ngayon. Sabay tapik sa balikat niya. Tahimik lang si Elias, ngumiti. Trabaho lang, Mang Tonyo. Trabaho lang. Nang araw na yon, isang desisyong walang balik ang ginawa ni Elias, ang tumindig. Hindi siya nag-isip ng gantimpala, ng promosyon o ng pag-angat. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng mga taong hindi niya man kilala, pero alam niyang may karapatang mabuhay nang hindi ginugulo ng kasamaan. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang siya'y nakaupo sa rooftop, pinagmamasdan ang ilaw ng lungsod. May dumating na mensahe sa cellphone niya. Isang simpleng text mula kay Bianca. Sa dami ng boses sa building na to, ikaw lang ang sineryoso ko. Salamat sa pagiging tunay. Napangiti siya, tahimik, walang palakpakan. Pero sa puso niya, alam niyang nagsimula na ang pagbabagong matagal na niyang hinihintay. Hindi lang sa paligid, kundi sa sarili niyang paniniwala na kahit sino ka man, may saysay ang boses mo, basta handa kang manindigan. Lumipas ang 2 araw matapos ang failed bombing incident sa Arguelles International Corporation. Ngunit ang init ng tensyon ay hindi pa rin tuluyang humuhupa. Tahimik ang bawat sulok ng opisina. Tila lahat ay may gustong itanong, pero walang may lakas ng loob magsimula. Samantala, si Elias, ang taong pinakamaraming alam, ay muling bumalik sa kanyang dating tungkulin. Bitbit ang mop, tahimik na naglilinis, at palaging may suot na asul na uniforme. Ngunit sa likod ng tila ordinaryong anyo, alam ng iilang nakasaksi na hindi na siya ang dati. Nang umagang iyon, pinatawag ng CEO si Elias sa executive floor. Hindi ito ang unang beses na makakaakyat siya roon, pero ito ang unang pagkakataong siya ay pinatawag bilang panauhin, hindi bilang tagalinis. Pasok, sabi ni Helena nang marinig ang katok niya sa pinto. Nasa loob din si Bianca, nakatayo sa may gilid, hawak ang tablet, ngunit mas pansin ang tensyon sa kanyang katawan. Upo ka, Elias, utos ni Helena. Gusto kitang personal na pasalamatan sa ginawa mo. Maingat siyang naupo sa itim na leather chair. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa 2 babae, pero pilit niyang pinapanatiling matatag ang sarili. Hindi ko po ginawa para purihin. Mahina niyang tugon. Ginawa ko po kasi kailangan. Alam ko, sagot ni Helena, at dahil doon, gusto kong tanungin ka, anong plano mo sa buhay? Naniniwala akong may kaya kang marating. May nais ka bang ibang gawin bukod sa pagiging janitor? Natigilan si Elias. Ilang taon na siyang hindi tinatanong ng ganoong tanong. Sa katunayan, nakakalimutan na nga niya kung paano mangarap. Ngunit ngayon, nasa kanya ang spotlight. At sa harap niya, hindi lang basta CEO, kundi ang may kapangyarihang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Gusto ko pong makabalik sa pag-aaral. Sagot niya, gusto kong tapusin ang kursong iniwan ko, Electrical Engineering. At kung papalarin, makapagbigay ng training para sa mga kagaya kong hindi nabigyan ng pagkakataon noon. Tahimik si Helena. Sa gilid, napangiti si Bianca. Alam niyang totoo ang hangaring iyon. Hindi para yumaman, kundi para makapagbigay daan sa iba. Maya-maya, nagsalita muli ang CEO. Kung ganoon, simula ngayon, isasama ka na sa technical safety team ng kumpanya. Sa ilalim ni Bianca, bibigyan ka namin ng scholarship para makabalik ka sa kolehiyo habang nagtatrabaho.
At kapag natapos mo ang kurso mo, may posisyon kang naghihintay sa R&D Division. Nanlaki ang mata ni Elias. Ma'am, sobra-sobra na po yun. Hindi yan utang na loob, Elias, sagot ni Helena. Gantiyan sa isang taong may dangal at kumpanyang hindi marunong kilalanin ang mga bayani sa paligid ay hindi karapat-dapat na magtagumpay. Tumango si Elias. Hindi na niya napigilang mapaluhan ng kaunti. Hindi dahil sa tuwa lang, kundi dahil sa dami ng taong nagdaan sa buhay niya na hindi siya binigyan ng kahit isang pagkakataon. Ngayon ay may lumalaban para sa kanya. Pagkatapos ng meeting, lumakad siya palabas ng opisina at sa hallway ay kasabay niya si Bianca. Tahimik lang silang dalawa habang naglalakad, pero ramdam ang bigat ng emosyon sa pagitan. Pagdating nila sa elevator, tumingin si Bianca sa kanya. Salamat sa hindi pagtalikod. Kung ibang tao yon, baka tumakbo na lang palayo. Napangipi si Elias. Kung tumakbo po ako, baka ngayon wasak na ang building na to. O baka hindi na kayo nakatayo ngayon. Siguro nga, sabay ngiti ni Bianca, buti na lang hindi mo kami iniwan. Dumaan ang ilang araw at naging balita sa media ang kabayanihang ginawa ni Elias. Ayaw sana ng kumpanya na palakihin ito, pero lumabas pa rin ang mga impormasyon. Isang janitor ang tumivil sa isang bombing plot. At sa mga forums at comment sections, punong-puno ng papuri. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging bayani. Ibang klase ang janitor na iko. Sana lahat ng empleyado may puso katulad niya. Arguelles Corp, sana mapanatili niyo ang taong yan. Mas mahalaga siya kaysa kalahati ng board ninyo. Habang ang lahat ay humahanga, si Elias ay tahimik pa ring gumagalaw sa loob ng gusali. Pero ngayon, hindi na siya tinatratong parang hangin. Tuwing dumaraan siya, ang mga dating hindi pumapansin ay tumatango na sa kanya. Ang mga guards ay palaging nagbibigay galang. At maging ang mga manager ay humihingi ng tulong at payo mula sa kanya sa ilang technical na bagay. Sir Elias, bati ng isa sa mga intern isang araw. Pwede po ba kaming matuto sa inyo minsan? Parang ang galing niyo po eh. Walang problema, sagot niya. Sabay tatik sa balikat ng binata. Wala namang mataas o mababa sa kaalaman. Lahat tayo may ambag. Sa kabilang banda, si Bianca ay palihim na sinusundan ang pag-usad ng bawat hakbang ni Elias. Hindi niya rin alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti may ibang tibok na sa puso niya kapag napapansin niya itong ngumiti. Tumulong sa iba o tahimik na tumutok sa ginagawa. Isang gabi, sa rooftop kung saan sila unang nag-usap ng malalim, nagkasalubong sila. Gabi na bungad ni Bianca. Hindi pa po ako sanay sa bagong barracks, sagot ni Elias, sabay upo sa bangko. Tahimik kasi rito. Naupo si Bianca sa tabi niya. Panandali ang katahimikan. Hangin lang at ilaw ng syudad ang maririnig. Naalala mo pa ba yung una nating pagkikita sa elevator? Tanong ni Bianca. Napatawa si Elias. Paano ko malilimutan? Akala ko nun ayaw mo talaga sa akin. Ngumiti rin si Bianca. Hindi kita naiintindihan noon, pero ngayon, ikaw ang nagturo sa akin kung paano makinig. Huminga ng malalim si Elias at kayo ang nagturo sa akin na kahit ang matataas, marunong ding bumaba kung gugustuhin nila. Hindi nila kailangang sabihin pa ang lahat. Sa titig nila sa isa't isa, malinaw na ang respeto ay unti-unti nang nagiging koneksyon. At ang koneksyon sa tamang panahon ay maaaring maging dahilan ng pagbabago. Hindi lang sa sistema ng isang kumpanya, kundi sa buhay ng dalawang taong minsang pinaglayo ng estado. Ngunit pinaglapit ng katotohanan. Pagkalipas lamang ng 2 linggo mula nang isiwalat ni Elias ang balak na pambobomba, parang nabaligtad ang mundo ng buong Arguelles International Corporation. Hindi na lang ito basta issue ng seguridad. Lahat ay parang nagising sa katotohanang ang kumpanya ay hindi pala immune sa malalaking panganib at na kahit ang pinakamaliit na tao sa sistema ay pwedeng maging dahilan ng pagbabago. Isang hapon, habang abala sa pagbuo ng incident report ang management, biglang dumating ang mga pulis at mga media sa lobby ng kumpanya. Ang dating katahimikan ng building ay napuno ng ingay ng mga kameraman, mikropono at boses ng mga reporter. Excuse me, Miss Arguelles,
Totoo bang may attempt na pambobomba dito? Ma'am, paano ninyo nalaman? Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa janitor na nagligtas sa inyo? Si Helena, ang CEO, ay kalmadong humarap. We are thankful that our staff, especially Mr. Elias de la Cruz, acted quickly and responsibly. Without him, this could have been a tragedy. Security has been tightened and we are working closely with the authorities. Mabilis na naging trending ang balita. Janitor hero saves CEO's daughter. Lowly worker stops corporate disaster. Ang pangalan ni Elias ay pumuno sa news feeds. Ngunit sa gitna ng kasikatan, nanatili siyang simple. Hindi siya tumanggap ng kahit anong exclusive interview. Imbes, mas pinili niyang manatili sa likod ng kamera. Nakangiti, ngunit mahiyain, pinupuri ng mga kasamahan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa quarters, may kumatok sa kanyang pintuan. Binuksan niya at bumungad si Mang Tonyo at ilang janitor staff, bit-bit ang kaunting merienda. "Kuya Elias, kape tayo. Kami mismo, proud na proud sa'yo," sabi ng isa. "Wala yan, trabaho lang," pilit na sagot ni Elias. Ngunit hindi na niya maitago ang tuwa. Para sa kanya, higit pa sa salapi o award ang maramdaman mong may respeto ang kapwa mo. Lalo na't matagal kang itinuring na parang anino lang. Kasabay nito, sa kabilang dako ng gusali, nagkakagulo sa security office. Muling nagbukas ng investigasyon ang mga pulis tungkol sa mga tauhan ni Rigor. May nakuha silang video clip mula sa lumang backup ng CCTV. Ang mismong footage na iniwang backup ni Elias bago pa man masira ng sindikato ang kanyang monitor. Sa video, kita ang grupo ni Rigor habang nilalagay ang kahon ng bomba sa ilalim ng archive room. Isa sa mga pulis ang nagsabi, "Walang duda, yan na yun. Hindi aksidente ang nangyari." Mabilis na naglabas ng warrant ang mga otoridad para hanapin si Rigor at ang kanyang mga kasabwat. Pero kahit magdamag ang operasyon, hindi sila mahagilap. Mukhang may tumulong dito. Hindi basta-basta makakatakas ang mga yan kung walang tagaloob na kasabwat. Sambit ng hepe ng pulis. Samantala, pinatawag muli si Elias para sa isang interview ng HR at ng bagong talagang head of security. Umupo siya sa mahaba at malamig na conference table, kabado ngunit diretso pa rin ang tingin. "Elias, gusto naming marinig lahat ng nalaman mo. Hindi lang tungkol kay Rigor, kundi pati na rin sa iba pang posibleng koneksyon," tanong ng head ng security. Tahimik sandali si Elias, saka nagsalita. "Sa tagal ko po dito, marami akong napansin. Maraming maliliit na bagay na akala ng lahat ay walang kwenta. Mga sirang ilaw, palyadong alarm, mga taong laging overtime kahit wala namang project. Noong una, akala ko bahagi lang ng normal na operasyon. Pero nang marinig ko ang plano sa basement, doon ko na sinimulang tipunin ang ebidensya." Nagpatuloy ang pag-uusap nila. Inisa-isa ni Elias ang mga detalye. Mga taong nakita niyang kaduda-duda ang galaw, mga oras ng paglabas-masok sa basement, pati ang paraan ng pagtagpi-tagpi niya ng mga wiring ng CCTV para lang ma-monitor ang archive room. "Hindi ako profesional na security, pero may natutunan akong prinsipyo. Laging bantayan ang mga hindi nakikita ng iba. Minsan, doon nanggagaling ang tunay na peligro." Tango ang mga opisyal. "Maraming salamat, Elias. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magigising sa ganito. Siguro nga mas dapat naming pakinggan ang mga tao sa ground level." Habang nangyayari ito, nagdadalawang isip si Bianca sa kanyang opisina. Hindi pa rin nawawala ang kaba. Kahit ilang beses nang naulit sa isip niya ang buong kwento. Sa kabila ng lahat, natutunan niyang may mga leksyon na hindi kayang ituro ng business school o ng sino mang guro, kundi ng mismong buhay. Maya-maya, kumatok si Elias. "Pwede po bang makausap kayo?" Napatingin si Bianca. "Of course, Elias. Halika, upo ka." Tahimik silang nagkatitigan sandali. "Pasensya ka na, Bianca, kung naging magulo ang lahat dahil sa akin." Imiling si Bianca. "Hindi mo kailangan mag-sorry. Sa totoo lang, dapat na akong magpasalamat. Ikaw ang gumising sa akin na hindi lang dapat puro taas ang tingin, kundi lumingon din pababa.
Kasi minsan, nandun ang pangatunay na bayani. Natahimik si Elias. Sa mga salitang iyon, parang biglang nabunutan siya ng tinik. Noon pa man, pinangarap niyang mapansin kahit isang beses lang ng mga tulad ni Bianca. Hindi para sa dangal, kundi para sa pagkapantay-pantay. Lumipas ang mga araw at linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa kumpanya, ngunit may pagbabago. Mas marami nang kumakausap sa mga janitor, utility staff at security. Mismong si Helena, nakita ng lahat na minsan ay pumunta sa basement at personal na kinausap ang lahat ng tauhan doon. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Simula ngayon, bubuo tayo ng committee para marinig ang boses ng lahat. Hindi lang ng executives, kundi ng bawat manggagawa. Nagpalakpakan ang mga empleyado. Mula noon, hindi na basta invisible ang mga tulad ni Elias. Sa mga simpleng gawain, sa araw-araw na pakikibaka, mas may halaga na ang bawat boses, malakas man o mahina, marumi man ang uniforme o mamahalin, lahat pantay. Sa gitna ng pagbabago, isang gabi ay muling tumingin si Elias sa mga bituin mula sa rooftop, katabi si Bianca. Hindi ko pa rin alam kung anong mararating ko dito. Bianca, bulong niya. Ngumiti si Bianca. Hindi mo kailangang maging sigurista. Minsan, sapat na ang maging totoo at handang sumabog para sa katotohanan. Nagkatawanan silang dalawa, kasabay ng pagluha ni Elias. Hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Sapagkat sa wakas, ang tahimik na janitor ay narinig na. At ang katotohanang minsan niyang ipinaglaban ay nagbunga ng mundong mas makatao, mas makatarungan at mas may saysay. Makalipas ang mahigit isang buwan mula nang mangyari ang krisis sa Arguelles International Corporation, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa buong kumpanya. Hindi na ito ang dati. Mas maaliwalas ang paligid, mas magaan ang mga ngiti ng empleyado at higit sa lahat, ramdam ng bawat isa ang bagong respeto sa mga taong dati ay hindi pinapansin. Pero higit sa lahat ng nagbago, si Elias ang pinakamalaking ebidensya na ang buhay ay pwedeng baligtarin ng isang tamang desisyon at kabayanihan. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa paligid ng garden sa harap ng building, nilapitan siya ng isang HR staff. Kuya Elias, pinapatawag ka raw po ni Ma'am Bianca sa office niya. May mahalaga raw kayong pag-uusapan. Hindi na bago kay Elias ang tawag na iyon nitong mga nakaraang linggo. Sa tuwing may bagong project, training o simpleng feedback session, siya na ngayon ang madalas hingian ng opinyon. Ngunit ngayong araw, iba ang pakiramdam niya. Parang may malalim na ibig sabihin ang paanyaya ni Bianca. Pagpasok niya sa office ng dalaga, napansin niya agad ang bagong setup. Wala na ang dating mataas na table na parang pader sa pagitan ng boss at empleyado. Sa halip, isang round table lang ang nandoon. May maliliit na halaman at ilang coffee mugs na para bang laging handa ang lugar para sa kwentuhan at hindi lang para sa trabaho. "Good morning, Elias," masiglang bati ni Bianca. "Upo ka, may gusto sana akong sabihin." Naupo si Elias, nag-aalalang baka may problema siyang hindi alam. "Hindi kita ipapatawag kung maliit na bagay lang to," panimula ni Bianca. "Elias, nais kitang i-recommend kay Ma'am bilang Permanent Technical Safety Officer ng buong building. Kasama na roon ang scholarship mo para tapusin mo ang engineering course mo sa kahit anong university na gusto mo. At may isa pa, alam mo bang halos unanimous ang boto ng management na ikaw ang maging pioneer speaker ng Character and Integrity Seminar para sa lahat ng trainees at bagong empleyado?" Hindi makapaniwala si Elias. Ang mga salitang Technical Safety Officer at scholarship ay parang panaginip lang dati at ngayon siya pa ang hinihiling na magturo ng integridad sa mga baguhan. "Ma'am, napakalaking bagay po nito sa akin. Salamat po sa tiwala." Pero pinutol siya ni Bianca. "Alam ko ang sasabihin mo. Nahihiya ka, iniisip mo kung bagay ka ba. Pero Elias, totoo lang. Hindi lang ako ang na-inspire sa'yo. Kahit si Mama, ilang beses nang nagsabi na sana raw mas marami pang Elias sa kumpanyang ito." Napangiti si Elias, isang ngiti na punong-puno ng pasasalamat at ng kaba na parang first day of school. Maya-maya, sumabay si Bianca sa pagbukas ng isang proposal.
Keto pa, kung gusto mo, magtayo ka ng maliit na training center para sa mga janitor trainees. Alam mo bang simula nang ikaw ang naging bida ng istorya, dumami ang aplikante para sa utility jobs natin. Sabi nila, gusto raw nila ng kumpanyang marunong tumingin sa mga maliliit at gusto nilang matuto mismo sa'yo. Natigilan si Elias. Minsan, pinangarap lang niyang magkaroon ng makakain 3 beses isang araw. Ngayon, hinihiling sa kanya na magpasa ng kaalaman at inspirasyon. Elias, kung may pangarap ka pa, huwag mong iwan yun. Kasi bawat taong natututo sa'yo, parang bahagi na rin ng pangarap mo ang natutupad. Tahimik siyang napatingin sa bintana. Sa labas, tanaw niya ang garden na minsan ay siya lang ang gumagawa. Ngunit ngayon ay dinadayo na ng mga empleyado tuwing break para magpahinga at mag-usap. Kinahapunan, nilapitan siya ni Mang Tonyo, dala ang tray ng pansit na tila handa para sa maliit na salo-salo. Alam mo ba anak, sabi ni Mang Tonyo, noon walang gustong tumabi sa akin kapag lunch. Ngayon, nauubusan ako ng upuan. Salamat sa'yo at salamat sa ginawa mo para sa lahat ng tulad natin. Napatawa si Elias. Hindi lang naman po ako ang dapat pasalamatan. Lahat po tayo may parte. Minsan nga lang, kailangan lang talagang sumigaw sa gitna ng katahimikan. Habang papalapit ang gabi, muling bumalik sa rooftop si Elias. Doon siya madalas magpahinga at magmuni-muni. Maya-maya pa, sumunod si Bianca, may dalang 2 mug ng kape. Para sa'yo yan. Alam kong favorite mo ang matapang na kape tuwing hapon. Ani Bianca. Nagkatinginan silang dalawa. Wala ng pader, wala ng pagitan. Hindi kailangan ng maraming salita, ngunit ramdam ni Elias na may gustong sabihin si Bianca. Elias, paano kung minsan, hindi ko na lang tignan kung sino ang boss o janitor sa ating dalawa? Kasi sa totoo lang, sa dami ng pinagdaanan natin, parang mas gusto kong maging ordinaryo kasama mo. Hindi agad nakasagot si Elias. Pero sa pag-inom nila ng kape, parang umikot ang mundo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang pwedeng maging bago ang lahat. Sa mga sumunod na araw, tuluyang inaprobahan ang scholarship ni Elias. Nagsimula siyang mag-aral muli at tuwing gabi, nagbabalik siya sa kumpanya para tumulong at magturo. Naging inspirasyon siya hindi lang ng mga bagong janitor, kundi pati na rin ng mga engineer, admin staff, at maging ng ilang executive. Naisip ni Elias, hindi na ito simpleng kwento ng isang janitor na nagligtas ng isang kumpanya. Simula na ito ng mas malaking laban. Laban para sa dignidad, laban para sa oportunidad, at laban para sa mas makataong mundo. Minsan habang nagpapahinga siya sa bagong break room, nilapitan siya ng isang batang utility staff. Sir Elias, paano niyo po nalaman na tama ang ginawa niyo nung araw na yon? Na hindi kayo dapat matakot? Mumiti si Elias, sabay sagot, kasi minsan walang ibang magpaparamdam ng tama kundi ang konsensya mo. At kung totoo ang layunin mo, laging may paraan para marinig. Tahimik ang bata, ngunit kitang-kita ang paghanga sa kanyang mga mata. At doon na pagtanto ni Elias na kahit tapos na ang pagsabog ng problema, nagsisimula pa lang ang tunay na halaga ng buhay, ang maging inspirasyon at ang maging boses na mga dating hindi pinapansin. Sa wakas, natutunan na ng lahat na minsan, sa isang tahimik na simula, doon nagsisimula ang pagbabago. At doon rin, natutupad ang pangarap na akala mo'y imposibleng abutin. Naging mabilis ang takbo ng mga sumunod na buwan para kay Elias. Hindi niya inaasahan na ang simpleng buhay niya bilang janitor ay magbabago ng ganito kalaki. Isang umaga, gumising siya sa mas komportabling barracks na may sariling banyo, maliit na bookshelf at isang lamesang luma na pero alaga niya. Sa tabi ng kanyang unan ay nakapatong ang scholarship confirmation letter mula sa isang kilalang pamantasan. Ang una niyang hakbang pabalik sa pangarap. Bago magsimula ang araw, dumaan muna siya sa maliit na altar sa tabi ng kanyang kama. Saglit na nagdasal. Salamat po. At sana hindi ako matakot sumubok ulit. Bigyan niyo po ako ng lakas na makapagbigay din ng pag-asa sa iba. Sa opisina, sinalubong siya ng kakaibang tanawin. Mga batang janitor trainees na nakahilera. Bit-bit ang mga mop, tabo at timba. Ngunit halata sa mga mukha ang kaba at excitement. Ilang buwan na ring may training sessions para sa mga bagong staff
At si Elias na ngayon ang pinakahinihintay tuwing may orientasyon. Sa unang araw ng batch, nagsimula siyang magkwento. Alam nyo, bago ako napunta dito, akala ko walang saysay ang ginagawa ko. Basta may malinis, okay na. Pero napansin ko, bawat maliit na dumi, kapag naipon, pwede palang magdulot ng mas malaki pang problema. Ganyan din sa trabaho, sa buhay. Pag hinayaan mo ang mali, lalaki ng lalaki. Tumawa ang ilan, tumango ang iba. Ngunit lahat, napatingin at nakinig. Sir, paano niyo po hinarap ang takot noong sumabog yung balita ng bomba? Tanong ng isang trainee. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng takot. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako natakot. Ang totoo, gabi-gabi akong kinakabahan. Pero mas malakas yung konsensya ko kaysa sa takot. Kasi alam kong mas malaking problema kung papabayaan kong may masaktan. Ang mga sagot niyang ito ay naging inspirasyon hindi lang sa trainees, kundi maging sa ibang departments. Laking tuwa ng HR na mas mabilis na natatapos ang orientation. Mas marami ang nagsusumite ng suggestions at mas disiplinado ang mga bata. Naging parang kuya ng lahat si Elias. Hindi lang ng mga utility staff, kundi ng kahit na sino sa opisina. Accounting, IT, o kahit engineering. Sa mga libreng oras niya, tahimik siyang nagbabasa ng textbook sa engineering. Binabalikan ang mga lumang notes at lectures na matyaga niyang kinopya noon. Hindi madali ang bumalik sa pag-aaral, lalo pa at kailangan niyang sabayan ang trabaho at gabi-gabing review. Pero mas malakas na ang loob niya ngayon. May kumpiyansa siyang hindi na madali lang sirain ng kahit sino. Isang Sabado, habang binubuo niya ang final project proposal para sa isa sa mga asignatura niya, tinawagan siya ni Bianca. Elias, kumusta ang aral? Medyo mahirap, ma'am, pero nakakaraos po. Hindi ako sanay na puro libro, pero masarap pala yung pakiramdam na may natutupad kang dati lang pinapangarap. Huwag mo akong tawaging ma'am kapag nagkukwentuhan tayo. Biro ni Bianca. Seryoso, Elias, proud na proud ako sa iyo. Kung gusto mong magpahinga, sama nga sa amin ni Mang Tonyo. May konting salo-salo sa garden. Gusto kitang ipakilala sa ilang bagong investors. Napaisip si Elias. Noon, takot siyang makita ng malalaking tao. Ngayon, kahit may kaba, alam niyang may karapatan siyang humarap. Pumunta siya sa garden. Doon, maraming tao, mga empleyado, ilang janitor trainees, HR staff, at 2 foreign investor na kinulit ni Bianca para makipagkwentuhan sa pinakamabait na empleyado ng kumpanya. Elias, meet Mr. Stevens and Miss Kim. Gusto nilang marinig ang kwento mo. Wika ni Bianca. Bahagyang napahiya si Elias, pero nagpakilala siya. Good afternoon po. Ako po si Elias, dati pong janitor dito. Ngayon po ay technical safety officer at estudyante ulit. Your story is very inspiring, Elias, sabi ni Miss Kim. You remind us that true integrity comes from the heart, not the title. Nagpasalamat siya at sa mga sumunod na minuto, tila wala siyang iniwang pader sa pagitan ng mga boss at worker. Ang kwento niya ay nagpalapit sa loob ng lahat ng naroroon. Hindi lang doon natapos ang pagbabago. Pinuntahan siya ng media, imbitasyon sa isang youth conference bilang guest speaker. Minsan, tumanggi siya dahil nahihiya, pero dahil sa pagpupursige ni Bianca, napapayag siya sa wakas. Sa conference, hinarap niya ang libu-libong estudyante. Ang kabayanihan ay hindi lang yung nakikita sa balita o binibigyan ng medalya. Minsan, sa mga araw-araw na desisyong panindigan ang tama, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, na puno ng palakpakan ang bulwagan at marami ang lumapit sa kanya pagkatapos, nagtatanong, humihingi ng payo. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili pa ring simple ang buhay ni Elias. Tuwing hapon, tumutulong pa rin siya sa maintenance, nagpapakain ng pusa sa basement at nagbibiro sa mga katrabaho. Pero hindi na siya invisible. Lahat ay may tingin ng respeto, hindi bilang bayani, kundi bilang kapwa. Isang gabi, naupo siya sa rooftop, tuloy pa rin ang dati nilang gawain ni Bianca, kape at tahimik na kwentuhan. Alam mo, Bianca,
Dati, akala ko hanggang pangarap lang ako. Pero hindi pala. Minsan, kailangan mo lang ng isang taong maniniwala at ng lakas ng loob para sumubok ulit. Mumiti si Bianca. At minsan, kailangan din ng kumpanya ng isang Elias. Hindi lang para sa krisis, kundi para sa araw-araw. Nagkatawanan sila. Ngunit sa titig nilang dalawa sa mga ilaw ng lungsod, ramdam nilang may bagong simula. At higit sa lahat, kahit saan pa dalhin ng tadhana si Elias, ang muling pagbangon ay hindi lang kwento ng isang tao. Kwento rito ng maraming tulad niyang minsang naging invisible, pero natutong magsalita, tumindig at muling mangarap. Dahil sa tuloy-tuloy na tagumpay at pagbabago sa Arguelles International Corporation, hindi maiwasang magsimula ang mga usapan at bulung-bulungan sa loob at labas ng kumpanya. Lahat ng nakasaksi sa pabayanihan ni Elias ay tila may gustong sabihin. Ang ilan ay puno ng papuri, ang iba naman ay may halong inggit at pagdududa. Hindi madali para sa kanya ang maging sentro ng atensyon, lalo na't nararamdaman niyang may mga taong hindi pa rin buo ang pagtanggap sa kanyang mabilis na pag-angat. Sa boardroom, usap-usapan ng ilang matagal ng executives ang umano'y malapit na relasyon ni Elias at Bianca. Maraming beses na silang nakikitang magkasama, nagtatawanan sa koridor, sabay mag-lunch sa garden o kaya ay tahimik na nagkukwentuhan sa rooftop tuwing gabi. Para sa ilan, nakaka-inspire ito, isang simpleng janitor na nakamit ang respeto at tiwala ng anak ng CEO. Ngunit para sa iba, isang banta ito sa status quo. Isang hapon, pagkatapos ng training session ni Elias sa janitor trainees, nilapitan siya ni Mr. Ruben, isang senior executive na dati ring suitor ni Bianca at kilala sa pagiging elitista. Elias, napapansin ko na madalas kang kasama ni Miss Bianca. Dapat mong malaman na ang bawat kilos mo ay tinitingnan ng buong kumpanya. Ayokong masayang ang pinaghirapan mo dahil lang sa maling impresyon. Nagulat si Elias sa tono nito, ngunit hindi siya nagpadaig. Wala po kaming ginagawang masama. Gusto lang naming mapabuti ang trabaho dito at naniniwala akong hindi kailangan ng ranggo para maging magkaibigan. Napangiti si Mr. Ruben, ngunit may lamig sa mata. Magkaibigan? Alam mo, maraming naniniwala na umaakyat ka na sa social ladder. Social climber daw, sabi ng iba. Sana hindi mo sinasaktan ang loob ng anak ng boss natin. Umiling si Elias, hindi ko kailangan ng posisyon para lang mangarap. Lahat po tayo may karapatan sumubok. At kung masama man ang magkaibigan kami ni Bianca, mas pipiliin ko pang mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng respeto sa sarili. Nakarating kay Bianca ang usapan na iyon. Kaya kinagabihan, pinuntahan niya si Elias sa basement office nito. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lang na naupo at pinadmamasdan si Elias habang nililinis ang isang lumang motor ng aircon. Ano na namang chismis ang naririnig ko tungkol sa team? Panimula ni Bianca, pilit na nakatawa pero ramdamang bigat. Wala, madalas lang talaga ang tao maghanap ng mali kapag may bago silang hindi maintindihan. Sagot ni Elias, di na nag-abalang itigil ang ginagawa. Alam mo bang pinatawag ako ni Mama? Kwento ni Bianca. Sinabi niya, anak, mag-ingat ka sa relasyon mo kay Elias. Hindi lahat ng tao sa paligid natin ay tanggap ang ganyang klase ng samahan. Baka masira ang reputasyon ng kumpanya. Akala ko tapos na ang ganitong drama. Pero kahit pala boss ka, may pressure pa rin. Natahimik si Elias. Hindi ko intensyon na madamay ka, Bianca. Kung gusto mong umiwas muna, naiintindihan ko. Pinutol siya ni Bianca, nilapitan at tiningnan ng diretso sa mata. Hindi ako nahulog sa iyo bilang janitor. Nahulog ako sa taong may integridad, Elias. At kahit sinong board member pa ang harangin ako, hindi na ako babalik sa dati kong tingin sa mundo. Sa unang pagkakataon, hinawaan ni Bianca ang kamay ni Elias. Hindi sila kailangang mag-usap ng marami. Ang damdamin ay sapat na para maintindihan ang isa't isa. Kinabukasan, pinatawag si Bianca ng kanyang ina sa opisina. Tahimik lang siyang pumasok. Ramdam ang tensyon sa paligid. Bianca, anak, alam mong mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Pero bilang CEO ng kumpanyang ito, kailangan kong isipin ang reputasyon natin. Maraming investors ang nag-aalalang baka masira ang image ng kumpanya dahil lang sa isang kwento ng janitor.
at ng anak ng may-ari. Diretso siyang tumingin sa ina. Ma, kung kaya mong ipaglaban ang kumpanya sa harap ng buong board, bakit hindi mo kayang ipaglaban ang anak mong pumili ng sarili niyang ligaya? Wala naman akong ginagawa laban sa prinsipyo ng kumpanya. At kung hindi nila matanggap na ang halaga ng tao ay hindi nangabase sa trabaho, dapat siguro silang maghanap ng ibang kumpanya na mamahalin. Nagkatitigan silang mag-ina. May tagpong parehong matigas, parehong puno ng respeto. Kung yan ang desisyon mo, anak, hindi kita pipigilan. Pero ikaw na ang magsabi sa board kung bakit ikaw mismo ang pipili ng daan na yan. Hindi nagatubili si Bianca. Sa susunod na board meeting, humarap siya sa lahat ng directors, managers at shareholders. Bago ako maging bahagi ng pamilyang ito, tao muna ako. At tao rin si Elias. Hindi ko kailangang ipaliwanag kung bakit ko siya pinili. Dahil hindi ako nahulog sa isang posisyon, kundi sa isang prinsipyo. Kung problema ang angalan niya sa kumpanyang ito, ako mismo ang aalis, hindi siya. Tahimik ang buong kwarto. Walang gustong sumagot. Isa, dalawa, hanggang sa halos lahat ay tumango. Hanggang sa magsalita ang pinaka-konserbatibong shareholder. Kung lahat ng empleyado ng Arguelles ay may integridad tulad ni Elias, walang kumpanya sa Pilipinas na makakatalo sa atin. Kung yan ang gusto mo, Miss Bianca, susuportahan ka namin. Matapos ang pagpupulong, lumapit si Elias kay Bianca sa labas ng boardroom. Hindi mo kailangang gawin yon. Pwedeng hindi na lang ako lumapit sa kahit sino sa inyo. Mumiti si Bianca, nangingilid ang luha. Hindi ako mapapanatag hanggang hindi mo nararamdaman na bahagi ka ng mundong to. Wala ka nang dapat patunayan, Elias. Sapat na ang totoo ka. At mula sa araw na iyon, sa kabila ng mga chismis, usapan at matinding pressure mula sa expectations ng lipunan, pinili ni na Elias at Bianca ang paninindigan. Pinili nilang huwag hayaang talunin sila ng takot, chismis o panliliit ng iba. At higit sa lahat, pinili nilang ipagmalaki sa mundo na ang tunay na halaga ng tao ay nasa tapang, dangal at pagmamahal, hindi sa titulo o yaman. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matapang na pagpapahayag ni Bianca sa board, tila ba tuluyang nag-iba ang ihip ng hangin sa Arguelles International Corporation. Sa unang pagkakataon, ang mga matataas na opisyal ay natutong makinig hindi lang sa anak ng CEO, kundi lalo na sa mga dating itinuturing na likod ng opisina. Naging mas madalas ang mga diskusyon tungkol sa kabutihan ng lahat at hindi lang ng mga nasa itaas. Sa harap ng pagbabago, si Elias ay lalong naging sentro ng respeto at inspirasyon. Hindi lang ng mga kapwa janitor, kundi ng buong organisasyon. Isang araw ng Lunes, pinatawag si Elias upang mag-present sa monthly board meeting. Iba ang pakiramdam niya habang papasok sa conference hall. Dati, natatakot siyang tumapak dito. Pero ngayon, bitbit niya ang self-confidence at dangal na bunga ng lahat ng pinagdaanan. Magandang umaga po, bati ni Elias habang ipinapasok ang proposal folder. Nasa harap niya ang buong board. Nandoon si Helena, Bianca, ang mga directors at managers. Kahit si Mr. Ruben na minsang tumutol sa kanya, tahimik ang lahat. Pinakita ni Elias sa malaking screen ang kanyang safety initiative presentation. Simple, pero malalim ang epekto. Ang plano ko po ay gawing standard ang rotation ng training. Hindi lang sa janitorial staff, kundi hanggang sa executive level. Gusto ko pong turuan ang bawat empleyado, anuman ang ranggo, na maging mapagmasid at marunong sa mga basic emergency protocols. Karamihan sa mga nangyaring problema dito nagsimula sa maliit na bagay, pero napabayaan dahil walang gustong magsalita o kumilos. Nagbukas siya ng ilang data, graphs ng incident reports, testimonya ng trainees, at video clips ng mga safety drills na pinangunahan niya. Nakita ng lahat ang malaking pagbabagong naidulot ng simpleng paglagay ng boses sa bawat empleyado. Sa huli, tumayo si Elias,
pinanapiling diretso ang tindig at paningin. Hindi po ito tungkol sa pagiging bayani. Ang gusto ko lang po, yung mga tulad ko dati na tahimik, takot magsalita at palaging invisible, magkaroon ng pagkakataon na marinig. Hindi po balakid ang uniform, edad o trabaho. Lahat po tayo may boses na mahalaga. Ilang sandali ng katahimikan, saka nagpalakpakan ang lahat. Hindi lang dahil sa husay ng presentasyon, kundi dahil ramdam nilang totoo at may laman ang bawat salita ni Elias. Matapos ang pagpupulong, nilapitan siya ni Helena. "I'm proud of you, Elias." At ngayon ko lang narinig sa boardroom na umamin ng lahat na kailangan nating tumingin sa baba para mas maging matibay sa taas. Ngumiti si Elias, nangingilid ang luha. "Salamat po, ma'am. Kung hindi niyo rin po ako pinakinggan noon, baka hindi ko rin kayang magsalita sa harap ng ganito karaming tao." Sa likod ng hall, tahimik na pinagmamasdan siya ni Bianca. May ibang kislap sa mata, hindi lang pagmamalaki, kundi pagkakakilanlan ng tunay na kapareha, isang taong pantay ang tingin at pantay ang paggalang. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan sa buong opisina ang pagbabagong idinulot ng mga plano ni Elias. Pinatupad ang mandatory safety orientation para sa lahat, may rank man o wala. Sa bawat linggo, may seminar siyang hinahawakan tungkol sa integridad at malasakit. Marami ang natutong umamin ng pagkakamali, mag-ulat ng problema at tumulong sa mga kasamahan. Dahil dito, napansin ni Helena ang pagdami ng appreciation emails mula sa mga empleyado. "Maraming salamat, ma'am, sa pagbigay ng boses kay Elias. Simula nang marinig namin siya, mas naging kampante kaming magpahayag ng saloobin at mas naramdaman naming parte kami ng pamilyang ito." Sulat ng isang matagal ng driver ng kumpanya. Sa isang espesyal na araw, nagkaroon ng taunang Employees Day. Sa halip na ang mga executives lang ang nasa entablado, si Elias ang hiniling ng lahat na magsalita. "Bilang janitor, natuto akong magtiis, makinig at maghintay. Pero natutunan ko ring magsalita kapag may dapat itama. Sana sa kwento ko matutunan niyong hindi kayo kailanman maliip, lalo na kung para sa tama ang pinaninindigan niyo." Hiyawan at palakpakan ang sumunod. Ramdam na ramdam ni Elias ang pagkakaiba. Noon, tahimik siyang lumalabas sa pinto ng building. Ngayon, bawat lingon ay may tumatawag, bumabati o humihingi ng advice. Ngunit hindi lang sa trabaho nagbago ang buhay ni Elias. Sa personal na buhay, natutunan niyang lumapit at magbukas ng loob sa mga taong mahalaga sa kanya, lalo na kay Bianca. Hindi man madaling harapin ang lahat ng pressure, natutunan nilang magtulungan, magkwentuhan ng totoong saloobin at magtiwala. Isang gabi, nag-usap sila sa rooftop na naging saksi ng mga lihim, takot at pangarap. "Alam mo, Bianca, dati akala ko hangganan ko lang ang basement. Pero ngayon, parang gusto ko nang sumubok ng mas mataas pa. Hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil gusto ko ring magsilbing tulay para sa iba." Ngumiti si Bianca. "Hindi ko na ma-imagine ang Arguelles na walang ikaw. Dati, akala ko pag boss ka, ikaw ang may alam ng lahat. Mali pala. Minsan ang pinakamahina ang siyang gumigising sa mga nakakataas." Sa sandaling yon, ramdam nila ang lalim ng respeto at pagmamahal. Hindi na lang ito basta pagkakaibigan o pagkakatrabaho. Ito'y partnership na sinubok ng panahon, problema at expectations. At sa kanilang pagtayo sa rooftop, tila ba walang imposible. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa paninindigan. Sa wakas, bago umuwi ng gabing iyon, nagpasalamat si Elias kay Bianca. "Salamat, Bianca. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nahanap ang tunay kong boses." Ngumiti si Bianca at sabay nilang tiningnan ang ilaw ng lungsod. Alam nilang kahit anong dumating pa, ang paninindigan at paggalan ang magdadala sa kanila at sa buong kumpanya sa mas matibay at makataong kinabukasan. Makalipas ang 2 taon, iba na ang anyo ng Arguelles International Corporation. Wala na ang dating malamig na hangin ng opisina. Pinalitan ito ng mainit na pagtutulungan, mga ngiti sa bawat sulok,
at paggalang na umaabot mula janitor hanggang executive. Hindi na usap-usapan ang posisyon o sweldo kundi ang malasakit at kabayanihan. Sa puso ng lahat ng pagbabagong ito ay ang dating tahimik na janitor. Ngayon ay si Engineer Elias de la Cruz, Technical Safety Officer at inspirasyon ng marami. Isang maagang Sabado ng umaga, kakaibang kasiyahan ang bumalot sa rooftop garden ng building. Nakaayos ang mga mesa, uno ng puting bulaklak, may ribbons na asul at pilak. Hindi ito karaniwang okasyon. Ngayon ang araw ng kasal ni na Elias at Bianca. Simple lang ang setup, halakahaka ng mga janitor, kwentuhan ng mga engineers, kwelang biro ng mga HR at admin, at mga ngiting hindi matatawaran sa mga dating utility staff. Dumating si Mang Tonyo, may bitbit na tray ng puto at suman, habang kinakalabit ang batang trainee na natataranta pa sa pag-aayos ng upuan. Ayusin mo yan, anak! Hindi araw-araw ikinakasal ang kuya nating janitor, engineer na pala ngayon. Tawa niya, sabay-sabay ang kantiwa ng iba. Sa isang gilid, nakatayo si Helena, ang CEO. Ramdam ang tuwa sa muka habang pinagmamasdan ang anak at si Elias na masaya sa gitna ng simpleng handaan. Lumapit si Bianca sa ina at mahigpit na niyakap ito. Ma, salamat, hindi ko mararating ang ganito kung hindi mo ring natutunang lumambot ang puso. Bulong niya. Ngumiti si Helena at hinalikan ng noo ng anak. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Bianca. Dati akala ko tungkulin kong protektahan ka sa lahap kahit ang puso mo. Pero mali ako, tungkulin ko lang palakasin ka para alam mong piliin ang sarili mong kaligayahan. Nilingon ni Helena si Elias. Nagkatitigan sila. Hindi na siya boss kundi parang tunay ng ina. Ingat kayo palagi, Elias. At sana marami ka pang inspirasyong maibahagi sa mga bagong henerasyon. Lumapit ang pari, inatayo sa gitna ang dalawa. Si Bianca nakasuot ng simpleng puting bestida at si Elias malinis ang uniforme. Pero hindi kailanman tinanggal ang maliit na janitor's pin sa kanyang bulsa. Alaala ng pinagmulan. Sa mismong seremonya, nangingilid ang luha ng lahat. Hindi lang dahil sa tuwa, kundi dahil parang naglalaro sa kanilang harapan ang kasaysayan ng bawat tao sa kumpanya. Ang simpleng utility staff na minsang binabalewala, ngayon ay ginagalang at minamahal. Nagsimula kami ni Elias bilang magkaibang mundo, sabi ni Bianca sa kanilang wedding vow. Pero natutunan kong ang tunay na pag-ibig at respeto hindi pumipili ng estado. Kapag natutuwang makinig, makikita mo ang tunay na halaga ng tao. Hindi ko akalain na sa likod ng simpleng uniforme, may isang lalaking magtuturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Sumagot si Elias, nanginginig ang boses. Akala ko noon hanggang panaginip lang ako, isang hamak na janitor, tahimik palaging nasa anino ng building na to. Pero nung pinili kong magsalita at tumindig, natutunan kong walang mababa o mataas. Lahat tayo ay may boses, at kung pipiliin nating gamitin yon para sa tama, magiging tulay tayo ng pagbabago. Bianca, salamat sa pagtanggap mo sa akin at sa pagpili mong mahalin ang isang tulad ko kahit na buong mundo ang nagsasabing imposible. Nagpalakpakan ng mga bisita, pero hindi ito eksena ng mayabang na yaman o engranding handaan. Ito ay kasal ng tunay na dignidad, ng paninindigan at ng pag-asang ang kwento ng bawat isa ay pwedeng magbago basta may tapang at puso. Pagkatapos ng seremonya, sabay na nilapitan ng mga dating janitor at trainee si Elias. Ang ilan ay yumakap, ang iba ay umiyak sa tuwa. Sir Elias, salamat po. Kung hindi dahil sa'yo, di ko matutunan na ang bawat trabaho ay mahalaga at pwede pala kaming mangarap. Walang imposible mga tol. Sagot niya, abot ang ngiti. Basta hindi ka lang tatakbo kapag may problema. Mas masarap lumaban, kahit natatakot, kahit maliit lang ang boses mo. Kasi minsan, yun ang pinakamalakas sa lahat. Ilang sandali pa, inakyat nila Bianca at Elias ang maliit na stage na gawa sa kahoy at plansa. Humarap si Elias sa lahat ng bisita. Mga empleyado. Dati niyang kabatch sa college, ang mga dating managers, pati mga bagong muka sa building. Alam niyo, noong araw, takot na takot akong sumigaw o magsabi ng kahit anong reklamo.
Pero nang tinanong ko ang sarili ko kung hanggang kailan ako mananahimik, napilitan akong pumili. Hindi madaling sumalungat sa akot, sa expectations, sa tingin ng iba. Pero hindi mo malalaman ang totoong halaga mo kung hindi mo susubukang tumayo para sa sarili mo. At kapag ginawa mo yon, maraming matututo. Hindi lang ikaw, kundi ang lahat ng nanonood. Lahat ng nandito, mula sa pinakataas hanggang pinakababa, mahalaga. Sana, kapag may dumaan ulit sa hallways ng building na to, hindi lang good morning ang bati, kundi salamat, ingat, at nandito lang kami para sa'yo. Kasi ang tunay na kumpanya, pamilyang nagdadamayan, nagpalakpakan ang lahat. May mga umiiyak, may mga natatawa, pero lahat ramdam ang pagbabago. Sa isang tabi, nakatayo si Mr. Ruben, dati mapanghusga. Nayon ay tumango at lumapit upang batiin si Elias ng mahigpit na handshake. Matapos ang selebrasyon, naupo si Elias at Bianca sa gilid ng rooftop, tahimik na pinagmamasdan ang lumulubog na araw. Parang kailan lang, no? Bulong ni Bianca. Natatakot pa akong magtiwala at ikaw naman, takot kang magsalita. Ngumiti si Elias, hinawakan ng kamay ng asawa. Sabay nating tinalikuran ng takot. Kaya nating napatunayan ng hindi lang sa kwento ng pelikula, may maganda at makataong wakas. Sa huling eksena ng araw, sabay nilang tinganaw ang kabuuan ng opisina. Hindi ito enggrande o punong-puno ng yaman, pero para sa kanila, ito na ang pinakaperpektong simula ng bagong kabanata. At sa kwentong iyon, hindi na mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga, natuto kang magsalita, tumindig at magmahal ng totoo. Isang maaliwalas na umaga, simula ng panibagong buhay. At mula sa araw na iyon, ang janitor na minsan ay walang boses, ay naging boses ng pagbabago. Hindi lang ng Arguelles International, kundi ng bawat taong naniniwalang kahit sino pwedeng maging bayani.